Paggising sa taong Hinter 24, isipin mong dahan-dahan kang nagigising. Hindi sa malambot na kama, hindi sa tunog ng alarm clock, kundi sa malamig na ihip ng hangin na dumadaan sa bitak-bitak na dingding yung maliit na silid. Ang ilaw ay hindi galing sa bumbilya. Ito'y nanggagaling sa manipis na sinag ng araw na pilit sumisilip sa siwang ng kahoy na bintana. Ang silid mo ay gawa sa putik, kahoy at dayami. Walang pintura, walang kurtina. May amoy itong lumang damo at usok mula sa apoy kagabi. Ang sahig ay lupa, hindi tabla, hindi semento, lupa lang. At sa gilid mo isang kabaong na parang kutson, gawa sa dayami. Hindi ito malambot, makati ito. At minsan may kasamang insekto. Ang katawan mo ay masakit. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtulog sa matigas na kutson sa lamig ng gabi at sa pagod kahapon. Ang likod mo ay naninigas. Ang mga daliri mo ay may putik pa. At ang hininga mo ay malamig. Humahalo sa simoy ng umaga. Sa labas ng silid, naririnig mo ang kaluskos ng mga paa. May tumutunog na palayok, may ubo, may iyak ng sanggol. Wala kang cellphone, walang TV, walang kahit anong ingay ng modernong buhay. Tanging kalikasan at kahirapan lang ang nagsisilbing tunog ng umaga. Tumingin ka sa itaas. May mga cobwebs sa kisame. May tumutulo mula sa tagpi-tagping bubong. At sa isang sulok may daga. Minsan, hindi ka nagugulat. Bahagi na sila ng tahanan. Basta't hindi sila lalapit habang natutulog ka. Ayos lang. Tumayo ka. Mabigat ang katawan. Walang hot shower. Walang salamin. Walang toothbrush. Kung gusto mong magilamos, kailangan mong lumabas. May balde ng tubig sa labas. Malamig, posibleng may lumot, posibleng may langgam. Ngunit yan ang meron, at habang unti-unti kang humahapang palabas, ramdam mo putik sa sahig. Pasa, malamig, madulas. Walang tsinelas, walang karpet, walang til, tanging lupa at pawis. Ganito ang paggising sa taong 1324. Isang araw sa panahon ng medieval. At ito ay simula pa lamang. Bago ka pa man makalabas ng tuluyan, madadama mo ang lagkit sa iyong balat. Ang pawis mula sa gabi ay hindi pa natutuyo, at ang damit mong isinusuot ay siyang damit mo rin kahapon, at marahil ay isusuot mo rin bukas. Isa lang ito sa ilang kasuotan mong naiwan, at ang labahan ay ginagawa sa ilog. Isang gawain na para sa mga may mas mahabang oras at mas maraming lakas. Lumabas ka ng bahay, walang pintuan, isang kurtina lang nayari sa telang makapal na may mansa ng usok at mantika. Sa paglabas mo, sasalubong sa iyo ang hamog at ang putik. Lahat ng bagay ay basa. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa agyo at singaw ng lupa. Ang mga manok ay gumagalaw na. Ang baboy ay umuungol sa dulo ng bakod, at ang mga kalderong may natuyong sabaw ay nakasalansan sa gilid ng bahay. Makikita mo ang iyong ina, nakaupo sa isang bangkito. May hawak siyang kahoy na sandok, hinahalo ang niluluto sa palayok na nakapatong sa apoy. Ang usok ay diretso sa mukha niya, pero hindi siya umahanggal. Sanay na siya. Sanay na rin siyang lumuha, hindi sa emosyon, kundi sa usok. Ang tunog ng kahoy na nasusunog ay nagsisilbing background music na inyong umaga. Kasama ng tunog ng mga ibong tila pagod din. Walang ingay ng sasakyan. Walang dumadaan. Walang ingay ng lungsod. Tanging kaluskos ng mga paa at ang pagbuga ng hangin sa apoy. Sa di kalayuan, maririnig mo ang tunog ng kampana. Hindi ito orasan. Isa lang itong tanda na ang simbahan ay gising na at na ang araw ay opisyal nang nagsimula. Sa loob mo, alam mong ito'y umpisa ng mahabang araw. Pagod, gutom at walang katiyakan. Ngunit wala kang tanong. Sapagkat sa panahong ito, gising pa lang ay isang biyaya na. Itutuloy natin sa Kabanata 2. Ang almusal sa panahong ito ay hindi salusalo. Wala ring aroma ng mainit na kape o tinapay na may mantikilya. Ang almusal ay isang tungkulin lamang, isang ritual ng pagtanggap na wala ka na namang kasiguraduhang magkakaroon ng sapat na lakas para sa buong araw. Sa mesa, kung mesa nga bang matatawag ang lumang kahoy na may isang pahay-kahoy, isa'y bato, ay may mangkok na gawa sa putik. Dito nakalagay ang sabaw na parang tubig ulan. Sa ibabaw nito ay lumulutang ang ilang hibla ng gulay,
kung gulay man talaga, at kung minsan isang pirasong tinik na galing sa maliliit na istang huli kahapon. Sa tabi ng mangkok ay ang tinapay. Matigas. Kulay abo. May bakas na hamag na kinayod na lang ng kutsilyo. Isa itong tinapay na hindi na malambot kahit pinainit. Ang pagkagat mo rito ay parang pagkagat sa lumang kahoy. At ang lasa, kombinasyon ng abo at alikabok, ngunit hindi ka pwedeng magreklamo. Pagkain pa rin yan. Ang buong pamilya ay tahimik habang kumakain. Walang kwentuhan, walang tanungan ng kumusta ang tulog. Tila ba kung may magsalita, mababawasan ang sabaw. Ang bawat lagok at kagat ay sinasamahan ng pag-iingat. Kasi kung matapunan mo ang sabaw, wala nang kapalit. Ang hina mo ay tinitingnan ng lahat, sinisiguradong pantay-pantay ang bahagi ng bawat isa. Ang bunsong kapatid mo ay hawak ang mangkok na parang kayamanan. Isang lagok, isang buntong hininga. Tila ba sinusukat kung hanggang kailan habot ang sabaw na yon. Sa isang gilid, ang ama mo ay tahimik ding numuuya. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Parang iniisip na kung papalitan mo ang pagkain ng kahoy, baka pareho lang din. Ngunit alam mo kahit gaano kababa ang kalidad ng pagkain, hindi siya magrereklamo. Dahil ito lang ang meron. Ang kutsara ay gawa sa kahoy. May bitak. Minsan ay may sapal ng lumang sabaw pa sa gilid. Ngunit ito hinuhugasan lang gamit ang tubig mula sa balon. Walang sabon. Walang init. Basta't mukhang malinis, ayos na. Sa gitna ng pagkain, maririnig mong kumakalam ang tiyan mo. Oo, kahit kumakain ka na. Hindi dahil hindi ka pa nakakain, kundi dahil ang kinain mo ay hindi sapat. Sanay ka na. Ang gutom ay parang background noise, palaging nariyan, pero hindi mo na pinapansin. Pagkatapos ng almusal, ang mga mangkok ay huhugasan gamit ang parehong tubig na pinaghugasan kahapon. Isa lang ang balde, at ang tubig ay dapat tipirin. Ang basahan ay kulay kay umanggi, hindi dahil dati itong puti, kundi dahil matagal na siyang gamit, at amoy usok. Habang nag-aayos ng pinagkainan ng ina mo, ikaw ay nagsisimulang maghanda. Hindi para sa eskwela, wala kang bag, wala kang notebook. Maghahanda ka para sa trabaho, sa labas, sa araw, sa lupa. Maglalakad ka ng malayo. Magdada ng kahoy, mag-iigib ng tubig. Maglilinis ng babuyan, at marahil maghahanap ng kahit anong mapapalit sa kaunting butil. Ang almusal na ito ay hindi panimula ng lakas. Isa itong paalala kung gaano kakahina, at kung gaano kakailangang tumibay kahit walang sustansya sa tiyan. Itutuloy natin sa Kabanata 3. Pagkatapos ng almusal, isang bagay ang kailangan agad asikasuhin. Tubig. Hindi ito madaling kuhanin. Hindi mo lang bubuksan ang gripo dahil wala kang gripo. Wala ring plumbing, wala ring reservoir. Ang tubig ay kailangang hakutin, hakpangin, buhatin at bantayan. Bitbit mo ang isang tapayan na gawa sa luwad. Mabigat ito kahit walang laman. At habang iniikot mo ito sa balikat mo, naisip mong may 3 kilometro kang lalakarin pababa sa sapa kung saan kayo kumukuha ng tubig. Hindi ito malinaw, hindi ito malamig. Hindi ito ligtas. Pero ito lang ang meron. Ang daan ay hindi sementado. Ito'y makipot na landas sa pagitan ng palayan, madulas, mabato, at minsan ay may dumi ng hayop. Sa bawat hakbang mo, kailangan mong mag-ingat. Dahil kapag nadulas ka at nabasag ang tapayan, hindi tubig ang mawawala, kundi oras, lakas, at ang tanging tsansa mong hindi uhawin sa buong maghapon. Pagdating mo sa sapa, may pila na. Mga kababaihan, mga bata, matatandang nanginginig na sa lamig pero nakapila pa rin, may dalang lata, banga o kahit anong pwedeng lagyan. Tahimik ang pila, walang sumisingit. Lahat ay alam na kahit dito, may kaayusan. Habang sumasalok ka ng tubig, napapansin mong may mga dahon sa ibabaw, may gumagalaw sa ilalim. Minsan ay may palaka, minsan ay may insekto o isang pirasong balat ng prutas na iniwan ng iba. Ngunit wala kang karapatang mamili. Kapag malinis ang ibabaw, sapat na iyon. Pagbalik mo, ang tapayan ay halos kalahating puno. Hindi mo ito kayang punuin, kasi masyadong mabigat. Sa bawat hapang pabalik, ang lig mo ay nanginginig, ang braso mo ay sumasakit, pero hindi mo pwedeng ibaba. Dahil baka tumapon.
At kapag tumapon, maulit lahat. Sa gitna ng pagbabalik, madadaanan mong ilang hayop, aso, manok, baka. Ang iba ay nakatali, ang iba ay gala. May ilang gustong uminom sa dala mong tubig, pero itinataboy mo sila. Hindi dahil maramot ka, kundi dahil alam mong kulang na nga ito para sa inyo. Pagdating sa bahay, isasalin mo ang tubig sa malaking tapayan sa gilid ng lutuan. Ito'y may takip na kahoy, may sapin na tela. Hindi para sa kalinisan, kundi para hindi dapuan ang langaw. Ang tubig na ito ay paghugas, pampaligo, panlinis at paminsan-minsan inumin. O paminsan-minsan lang iniinom. Dahil kung iinumin mo ito ng direkta, pwede kang magkasakit. Ang lagnat, pagtatay at ubo ay karaniwang resulta ng pag-inom ng maruming tubig. Ngunit kung hindi ka inom, matutuyuan ka. Kaya ito ay laro ng diskarte. Isasala mo muna gamit ang tela o ihihiwalay ang malinaw sa maputik. Kung may panahon, papakuluan mo. Pero madalas, wala kang oras. Kaya dasal na lang. Bahala na. Sa gitnang katahimikan, habang tinitingnan mong bumubula ng kaunti ang tubig sa tapayan, mararamdaman mo ang isang bagay. Hindi ka nauuhaw. Hindi dahil busog ka, kundi dahil sanay ka na. Sanay sa kakulangan, sanay sa manigb, sanay kailanman naging kasiguraduhan. Itutuloy natin sa Kabanata 4. Matapos mong maisali ng tubig sa tapayan, hindi pa tapos ang gawain. Wala pang tanghali, pero ang katawan mo ay parang hapon na. Subalit kailangan mo nang muling umalis. Ang susunod mong tungkulin, maglakad patungo sa bukid kung saan naghihintay ang tunay na trabaho at higit pang pagod. Wala kang sapatos. Ang paa mo ay sanay na sa matulis na bato, mainit na lupa, at putik na parang pandikit. Sa bawat hakbang, ang alikabok ay tumataas. Pumapasok sa ilong, sa mata, sa bibig. At kapag tumigil ka, ang pawis ay nagiging lagkit. Walang pamunas. Kamay lang ang gamit, ngunit ang kamay mo rin ay marumi. Ang landas ay payat, liku-liko, at walang lilim. Ang araw ay tuluyan ng lumitaw sa kanyang pinakamataas na posisyon. Mainit. Tirik. Wala kang takip sa ulo. Kung ikaw ay mapalad, baka may lumang basahan kang itatali sa ulo mo bilang proteksyon. Pero kadalasan, ang tanging proteksyon mo ay ang sariling anino na unti-unti ring nawawala. Sa daan, may mga kasabay kang naglalakad. Mga bata, mga ina, mga matanda. Lahat may kanya-kanyang bitbit, balde, kahoy, gulay o sanggol. Ngunit kahit may dala, tahimik pa rin. Walang usapan, walang kantahan, walang halakakan. Sapagkat sa panahong ito, ang enerhiya ay mahalaga. Ang boses ay hindi nuubos sa kwento. Itinatabi para sa buntong hininga mamaya. Habang naglalakad, napapansin mong ang paligid ay halos walang kulay. Lupa, abo, putik at tuyong damo. Isa ang itsura ng bawat bahay, bawat daan, bawat mukha. Parang lahat ay parte ng parehong tela. Kulay kayumanggi, kupas at pagod. Minsan ay may mabahing. Minsan ay may ubo. Ngunit walang hinto. Ang lakad ay tuloy lang. Minsan, may aso sa gilid ng dahan. Payat, may galis, nanginginig. Titingin ito sa iyo na parang nagtatanong kung may bibigay ka. Wala kang dala. Kahit sa sarili mo'y kulang pa. Kaya titingnan mo lang siya at magpapatuloy. May makasalubong kang kariton. Hinahatak ng tao, hindi ng kabayo. May lamang kahoy, sako ng trigo, o kung minsan ay isang taong may sakit. Hindi ito kakaiba. Karaniwang tanawin lang. Walang emergency. Walang sirena. Wala ring ospital. Kung huminto ka para tumulong, mababawasan ang lakas mo. Kaya tinitingnan mo lang at magpapatuloy. Sa wakas, makikita mo na ang dulo ng landas, ang pasukan ng bukid. Doon ay may mga kasangkapan ng nakasalansan, araro, kalaykay, balde, at mga taong pawisan na kahit wala pa sa gitna ng trabaho. Pero bago ka pa makasali sa kanila, hihinto ka muna. Titigil, hihinga ng malalim. At sa loob ng ilang segundo, mararamdaman mong ito ang pinakapahinga na makukuha mo ngayong araw. Walang bangko, walang tubig, walang lilim. Pero andito ka na. At kailangan mong magtrabaho. Bago ka pa man pumasok sa mismong taniman, mararamdaman mo na agad ang pagod na hindi pa nangyayari. Hindi pa nagsisimula ang trabaho, pero parang tapos ka na. Sa paligid, ang iba ay nag-ayos na ng mga panibagong lubid,
Ang ilan ay sinusubukan pang patalasin ang kalawangin nilang hararo gamit ang bato. Walang nagrereklamo. Lahat ay abala, ngunit mabagal. Hindi dahil sa katamaran, kundi dahil iyon lang ang kaya ng katawan. May isang batang lalaki na tahimik lang sa tabi. Hawak niya ang balde na mas malaki sa kanya. Ang damit niya ay may butas sa balikat, at ang kanyang mga paa ay may galos. Wala siyang sinasabi. Pero sa bawat hakbang niya, alam mong sanay na siya sa hirap. Ganyan magsimula ang karamihan. Tahimik, marumi. Bata pa lang, pagod na. Sa di kalayuan, may matandang babae na naglalakad papunta sa direksyon niyo. May buhat siyang sako sa likod, walang tsinelas, at ang likod niya ay nakayuko na, permanenteng tila baga yumuko na rin sa bigat ng mga taon. Sa kanya, ang paglalakad ay hindi lakas kundi memorya ng muscle. Sanay na ang katawan. Kahit masakit, tuloy pa rin. Itutuloy natin sa Kabanata 5. Sa oras na tumapak ka sa mismong bukid, ang lahat ay nagiging mabigat. Hangin, lupa, katawan. Wala nang tanong-tanong. Wala nang warm-up. Trabaho agad. May araro kang hahawakan o balde ng tubig na kailangang ibuhos sa tuyong lupa. Ang araw ay diretso sa batok mo, parang apoy na walang init kundi sakit. Sa paligid, maririnig mo lang ang tunog ng kahoy sa lupa, ang tunog ng putik sa tsinelas, at paminsan-minsan ang mahinang ubo o hikbi ng pagod. Hindi sigaw, hindi reklamo, kundi tunog ng katawan na hindi na halos kayang lumaban, pero tuloy pa rin. Sa bawat hakbang mo sa bukid, lulubog ang paa mo sa putik na halos tumikit sa balat. Minsan ang sapatos, kung meron man, ay naiwan sa bawat hakbang. Pero karamihan nakapaha, diretso sa lupa, diretso sa init, diretso sa sugat. Kapag binuhat mo ang hararo, mararamdaman mong parang mabigat na katawan ng kalabaw ito. Bawat hila ay may kabig. Bawat direksyon ay may tali. At ang lubid, minsan ay nakakasugat sa palad. Pero pipigilan mo magreklamo. Kasi ang reklamo ay walang silbi, walang makikinig, walang magpapahinga para sa iyo. Ang mga kasama mo ay parehong tahimik. May ilang matatandang lalaki na halos nakapikit habang nagtatrabaho. Hindi dahil inaantok, kundi dahil sinasanay ang mata na huwag lumuha sa init. May mga batang babae naghahakot ng pataba. Minsan ay umaalingasaw ang amoy. Pero walang kumakagat sa ilong dahil sanay na rin ang ilong. Sanay na rin ang sikmura. Sa isang tabi ng bukid, may batang tumigil, umupo sa gilid. Akala mo ay nagpapahinga. Pero kapag tinignan mo ng mabuti, makita mo ang mata niya ay namumula. Tahimik siyang umiiyak. Hindi siya humihikbi. Wala ring luha. Ang iyak niya ay parang hangin. Naroon pero hindi mo mahawakan. Ang hina niya ay lumapit. Hindi para yakapin siya. Hindi para aluin. Kundi para iabot ang isang tabo ng tubig. Inumin mo yan ang sabi. At pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho. Ang bata uminom at tumayo at nagpatuloy. Ganito ang araw dito. Walang drama. Walang kwento. Walang awit. Pawis lang. Tinig lang ng kalabaw. At mga batang natutong huwag magingay kapag nasasaktan. Paglipas ng ilang oras, ang init ay mas lalong tumitindi. Wala nang pagkakaibang anino at sikat ng araw. Pareho na silang nakapagod. Ang pawis mo ay hindi na umahagos. Nanunuot na ito sa bawat hibla ng iyong damit. Ang tela ay dumidikit sa balat, parang pandikit. At sa bawat paggalaw mo, parang hinihiwa ang hangin. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sikip. May lalaking natumba sa di kalayuan. Hindi siya sumigaw. Wala ring tumakbo papunta. Dahan-dahang nilapitan ng isa sa mga kasama niya. Pinuhusan siya ng tubig sa leg. Nanginig siya. Hindi pa siya patay. Pero alam mong ilang segundo lang ang pagitan ng pagod at tuluyang pagkawala ng malay. Nagpapatuloy ang lahat. Walang tumigil. Sapagkat ang pagtigil ay nangangahulugang may maiiwang gawain. At ang may iwang gawain ay kabawasan sa pagkain mamayang gabi. Kaya kahit ang katawan ay parang babagsak na, ang isip ay pinipilit itong igalaw. Ang mga bata ay tahimik pa rin. Ang mga babae ay patuloy sa paglalakad ng paikot sa bukid, may dalang basket o tabo, naglalagay ng pataba o kumukuha ng tubig mula sa bariles.
Ang mga lalaking matatanda ay may kanya-kanyang piraso ng lupa na parang sinasamba nila habang inahayos. Isa-isang bato, isa-isang ugat, isa-isang putik. Sa gilid ng taniman ay may nakahilerang mga kahoy. Hindi ito upuan. Ito ay reserba para sa paghayos ng mga sirang gamit. Pero ngayon, isa sa kanila ay naupo. Pinipigan niya ang laylayan ng kanyang kamiseta. Basang-basa. Bago siya muling tumayo, tumingin siya sa langit. Walang ulap, wala ring pag-asa ng ulan. Pero tumingin pa rin siya. Baka sakali. Sa oras na ito, ang iyong likod ay masakit na. Hindi dahil sa bigat, kundi sa tagal. Ang mga braso mo ay nanginginig at ang mga tuhod mo ay mabigat. Ngunit hindi mo iniisip ang sakit. Iniisip mo kung ilan pang sandok ng lupa ang kailangan mong galawin bago ka pwedeng tumigil. Sa ganitong mundo, ang oras ay hindi sinusukat sa minuto. Sinusukat ito sa pawis, sa bigat ng paghinga, sa dami ng bugso ng araw sa iyong batok. At habang dahan-dahang humihina ang katawan, ang isip mo ay walang ibang iniisip kundi tapusin ito. Kahit mahirap, kahit walang kapalit. Itutuloy natin sa Kabanata 6. Wala pang hapon, pero ang katawan mo ay parang gabi na. Ang likod mo ay tila may dalang batong di mo makita. Ang binti mo ay may sariling pintig, parang tumutol sa bawat galaw. Ngunit walang pahinga. Wala ring tanaw. Sapagkat sa panahon ng medieval, ang pahinga ay hindi karapatan. Isa itong gantimpala na bihirang dumating. Habang iniikot mo ang balde ng tubig papunta sa dulo ng taniman, napapansin mong parang mas pumigat ito. Hindi dahil nadagdagan, kundi dahil ang katawan mo ay unti-unti nang bumibigay. Sa bawat hakbang, nararamdaman mong dumarami ang buhangin sa loob ng iyong kasukasuan. Sa di kalayuan, may batang umiikot sa paligid, may dalang bunot, sinusubukang alisin ang mga damo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay may galos, ang kuko ay may itim. Ngunit ang mata niya ay wala ng tanong. Sanay na, sanay sa araw, sanay sa pagod, sanay sa katahimikan. Minsan ay may dumarang hangin. Sandali mong mararamdaman ang lamig. Ngunit ito ay panandalian lang. Isang pahid sa noo bago muling sumalubong ang init. Ang halikabok ay umaangat, sumasama sa bawat puntong hininga. At kapag sumabay sa pawis, ang iyong balat ay parang pinahiran ng putik na tuyo, masikip at makati. May isang matandang lalaki na huminto. Tumingin siya sa kanyang kamay. Nanginginig ito, hindi sa takot, kundi sa pagod. Tahimik siyang naupo sa gilid ng pilapil, hinintay ang tibok ng puso niyang bumagal. Walang lumapit, hindi kailangan. Alam ng lahat na minsan, ang katahimikan ay gamot. Sa gitna ng lahat ng ito, ang araw ay hindi pa lumulubog. Gabi malayo pa. Ngunit sa pakiramdam mo, ang bawat segundo ay kalahating oras. Sa ganitong takbo ng buhay, hindi ang orasan ang nagsasabi kung kailan ka titigil. Ang katawan mo mismo. At kapag tumigil ito, wala kang magawa kundi maghintay ng ulan, ng dilim o ng himala. Habang nagpapatuloy ang iyong trabaho, hindi mo na halos maramdaman ang mga daliri mo. Parang lumubog na sila sa pagod. Minsan, napapansin mong tumitigil ka ng ilang segundo, hindi para magpahinga, kundi para lang maalala kung nasaan ka na. Ang isip mo ay lumulutang. At sa bawat pagdilat mo, ang araw ay nasa parehong pwesto pa rin. May dumahan na kariton sa gilid. May sakay na mga tuyong kahoy. Hinahatak ito ng babaeng payat, baluktot ang likod, at may buhol-buhol na buhok. Ang anak niya ay nakasunod, tahimik, at may hawak na lubid na malapit ng mapigtas. Walang salita, walang ingay. Ang ingay lang ay ang kaluskos ng gulong sa lupa. Ang mga ibon sa itaas ay lumilipad pabalik sa mga sanga. Tila ba alam nilang malapit nang matapos ang araw. Ngunit sa lupa, ang tao ay hindi pa tapos, hindi pa pwede. Kasi ang taniman ay hindi pa buo, at ang katawan ay hindi pa tuluyang bumagsak. Ang mga anino ay humahaba na. Sa paghabang iyon, parang ipinapahala sa iyo na ang oras ay gumagalaw. Mabagal, tahimik, ngunit gumagalaw pa rin. At sa bawat paglubog ng araw, dala nito ang panibagong takot dahil ang dilim ay hindi pahinga. Isa itong panibagong yugto ng pakikipaglaban. Sa isang sulok ng bukid, may batang tumigil ulit.
Hindi para umiyak, hindi para uminom, kundi para tumingin lang sa araw. Hawak niya ang isang piraso ng kahoy. Tinuguhitan niya ang lupa. Isang linya, isa pa, walang kahulugan. Pero para sa kanya, siguro ito na lang ang tanging parahan para maalala niyang siya ay buhay pa. Itutuloy natin sa Kabanata 7. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unti nang humihina ang init. Ngunit ang pagod ay hindi kasama sa paglubog ng araw. Ang katawan mo'y parang nilamutak ng buong maghapon, piniga ng araw at hinila ng lupa. Ang bawat galaw ay may buntong hininga. Ang bawat hakbang pauwi ay mas mabigat kaysa kaninang papunta. Sa pagbabalik sa tahanan, hindi ka masyadong nagsasalita. Wala kang lakas. Ang mga kasabay mo ay parehong tahimik. Tila lahat ay kinain ng katahimikan ng lupa. Ang mga paa ay halos ayaw na sumunod. Pero kailangan, dahil ang hapunan ay hindi kusang darating. Pagdating sa bahay, sasalubong sa iyo ang usok mula sa lutuan. May inanabalang hinahalo ang nilaga. Sabaw na may 3 pirasong gulay, konting asin at kung minamalas, isang pirasong tinik ng isda. Walang amoy ng rekado, walang aroma ng karne, pero mainit. At sa gabing malamig, sapat na yon. Ang hapagkainan ay isa pa ring lumang kahoy, bako-bako, at kung minsan may mga insekto sa gilid, hindi ito pinapansin. Dahil sa oras ng hapunan, ang tanging mahalaga ay may papalaman sa tiyan. Isa-isa kayong upo, hindi sabay-sabay. Ang pinakanakatanda muna, pagkatapos ay pababa. Ang mga bata, huli. Ang bawat kutsara ay may tanong, abot pa ito hanggang bukas? Kaya hindi mabilis ang pagkain, dahan-dahan, tinitikman hindi para malasahan, kundi para may pagtagal. At habang kumakain, walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng kutsarang tumatama sa mangkok. May isa sa inyo na tatayo. Kukuha ng tubig. Isasalin ito sa basong may bitak pero buo pa rin. Iinom siya ng kaunti saka ibabalik sa lamesa. Lahat ay magkakatinginan, walang sinasabi. Pero alam ninyong lahat, isa lang ang baso, pero sapat na. Sa labas, ang mga kuliglig ay nagsisimula na. Ang gabi ay unti-unting yumayakap sa paligid. Ngunit sa loob ng bahay, ang ilaw ay mula lamang sa isang kandila. Kumukurap ito. Parang sinasabi sa inyong bilisan ng pagkain, bago pa maubos ang liwanag. Ang pinakahuling hapunan ay hindi pagtatapos. Isa lang itong pahinga ng katawan bago ang panibagong pakikibaka bukas. Walang kwentuhan, walang dasal. Pero sa isip ng bawat isa, isa ang hangarin. Sana bukas may hapunan ulit. Sa sulok ng silid, may bata na patuloy lang sa pagsubo. Walang emosyon sa mukha. Sanay na sa lasa ng sabaw na lasang tubig at alikabok. Pero habang ngumunguya siya, mapapansin mong hinipit niya sa gilid ng pinggan ang isang pirasong gulay. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang may matira para mamaya, o bukas, o kung kailan man siya muling magutom. Sa kabilang dulo, ang lolo ay tahimik lang, nakatingin sa ilaw ng kandila. Ang kanyang mata ay tila nagbibilang ng mga aninong kumikilos sa kisame. Hindi mo alam kung siya'y nagdarasal, nag-aalala o simpleng lumilipad ang isip. Pero malinaw ang mensahe, sa ganitong hapunan, bawat liwanag ay mahalaga, bawat saglit ay minamasdan. Sa gitna ng katahimikan, biglang umihip ang hangin mula sa bintana. Napailaw ang kandila, sumayaw ang liwanag at tumigil kayong lahat. Lahat ay nakatingin sa apoy, parang may lihim itong ibinubulong. At sa saglit na iyon, parang may sandaling katahimikan na hindi pagod, kundi tahimik na pagtanggap. Itutuloy natin sa Kabanata 8. Pagkatapos ng hapunan, unti-unti kayo nagsisihiga. Walang kama. Ang sahig ay gawa sa kawayan, malamig, at may ilang biyak na pwedeng tusukin ang balat kung hindi ka mag-iingat. Ang sapin ay lumang banig, manipis, at may mga bahagi ng kinain ng panahon. Pero para sa inyo, ito na ang pinaka-komportableng bahagi ng araw. Habang lumalalim ang gabi, maririnig mo ang pagaspas ng hangin sa labas, marahang bumabangga sa dingding na pawid. Sa sahig, ang bawat paggalaw ay may tunog. Ang kahoy ay umuungol sa bigat, sa dampi ng pagod na katawan. Tahimik ang lahat. Pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Isa itong uri ng katahimikan na tila nakikiusap sa gabi.
konting pahinga lang. Hindi pa tuluyang nakapikit ang mata mo nang maramdaman mong may dumapo sa iyong braso. Lamok. Isang kagat. Isa pa. Sa dilim, naririnig mo ang mahinang ugong. Hindi mula sa insekto, kundi mula sa buntong hininga ng mga kasabay mong hindi rin makatulog. Ang ilan ay nagkukusot ng balat, ang iba ay tinatakpan ang mukha ng basahan. Ngunit walang reklamo, parang bahagi na ito ng gabi. Sa kisame, may lamat. Sa tuwing ihip ang hangin, ito'y gumagalaw parang humihinga. Sa gilid ng dingding ay may bitak, at mula rito ay pumapasok ang malamig na simoy. Hindi ito nakagiginhawa. Isa itong paalala na kahit ang gabi ay may mga puwang, hindi ito sarado, hindi ito ligtas. Ang mga ilaw ay patay na. Ang kandila ay naupos na kanina pa. Ang liwanag ay galing na lang sa buwan na dumadaan sa mga siwang ng bubong. Tila ba ang buwan lang ang tanging testigo sa lahat ng katahimikan? Ang bawat tao sa bahay ay nakahiga, hindi lahat tulog. Ang iba ay nakapikit lang umaasang dadalawin silang hantok. Pero mas madalas, ang pagod ay hindi kaagad katumbas ng tulog. Ang isip ay gising pa rin. Iniisip kung may makakain bukas, kung uulan, kung magigising pa ba. Sa ganitong gabi, ang laban ay hindi na pisikal. Ito ay laban ng loob, laban ng diwa, laban ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa bawat iglap ng mata, sinusubukan mong habulin ang antok. Pero sa bawat buntong hininga, mas lalo kang bumabalik sa ulirat. Sa tabi mo, maririnig mong may batang umiikot sa banig, hindi mapakali. Ang kanyang tiyan ay kumakalam pa rin, kahit tapos na ang hapunan. Sanay na siya, pero ang katawan ay may memorya. Hinahanap pa rin nito ang sapat. Sa isang sulok ng silid, may matandang hindi natutulog. Nakaupo lang siya, nakasandal sa dingding, nakatitig sa kawalan. Hindi malinaw kung siya ba'y nagbabantay, nag-aalala, o simpleng hindi na kayang matulog dahil sa sakit ng kasukasuhan. Ang kanyang mga mata ay tila patay sindi, bukas pikit, bukas muli. Wala siyang sinasabi. Pero sa kanyang pag-upo, ramdam mong may pinapasan siya. Mas mabigat pa sa katawan. Sa labas, may tudnang huni ng ibon na naligaw ng oras. Isa, dalawa. Tapos ay tahimik ulit. Parang nagpapaalala lang nagising pa ang gabi. Sa malayo, may alingaw-ngaw ng tunog. Maaring mula sa ibang bahay o baka mula sa isipan mo lang. Sa ganitong oras, hindi mo na maiba kung alin ang totoo at alin ang pagod na guni-guni. Ang hangin ay tila bumigat. Hindi na ito malamig, hindi rin mainit. Isa na lang itong presensya, nakadagan sa dibdib, hindi makita pero naroon. Sa bawat paghinga, parang may inilagan kang bigat. Hindi takot, kundi pagdududa. Pagdududa kung ang bukas ay may bagong lakas. Itutuloy natin sa Kabanata 9. Sa wakas, unti-unting bumibigat ang mga talukap ng mata. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa pagod. Ang pagod na hindi mo na kayang labanan. Parang hinahatak ka ng isang halon pa ibaba sa ilalim ng katahimikan ng gabi. Dito nagsisimula ang panaginip pero hindi ito panatag. Hindi rin magahan. Sa panaginip mo, naroon ka pa rin sa bukid. Nakaapak ka sa putik, hawak mo ang balde, at ang araw ay wala pa ring awa. Ngunit sa panaginip may kakaiba. Ang lupa ay tila humihigop sa iyo. Bawat hakbang ay mas mahirap. Bawat pitpit ay mas mabigat. At kahit gusto mong sumigaw, walang boses na lumalabas. Ang paligid ay kulay abo, parang lahat ng pag-asa ay nilamon na ng ulap. Sa panaginip, may mga mukha. Mga taong hindi mo kilala pero pamilyar ang kanilang mga mata. Pagod din sila. Tahimik din. At lahat kayo ay magkakasama sa isang tila walang katapusang hanay ng mga taong nagtatrabaho. Walang direksyon, walang dulo. Parang paulit-ulit lang ang galaw. Parang hindi ito panaginip, kundi pagpapatuloy lang ng araw na natapos na. May tunog na biglang lilitaw. Kalimbang ng kampana, sigaw ng ina, alingaw-ngaw ng ulan, hindi mo alam. Pero sa gitna ng panaginip, mararamdaman mong tumatakbo ka. Ngunit kahit anong bilis mo, wala kang nararating. Parang ginagapos ng hangin ang iyong mga binti. At ang bigat ay parang hindi mo dala. Parang dala mo ang buong mundo. Sa dulo ng panaginip, makikita mong muli ang sarili mo sa tabi ng isang ilog. Ngunit ang tubig ay madilim.
Hindi ito malinaw. Hindi ito malamig. Isa itong salamin ng pagod. At sa mismong refleksyon mo, makikita mong ikaw ay hindi bata, hindi matanda, kundi isang katawan lang na hinubog ng gutom, init at katahimikan. Bigla kang magigising. Walang sigaw, walang pawis, pero ang dibdib mo ay mabigat. Ang paligid ay madilim pa rin. At maririnig mo na ang mga unang galaw ng mga kasama mong gumigising na rin. Wala pang araw. Pero panibagong araw na naman. Sa gilid ng iyong ulirat, habang nagkakamalay, mararamdaman mong basa ang iyong batok. Hindi ito pawis. Isa itong dampi ng malamig na simoy na dumaan sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Ang hangin ay may halong alikabok at usok mula sa apoy na muling pinapaliyab sa kusina. Mahaga pa, pero ang bahay ay gising na. Ang bata sa tabi mo ay gumagalaw. Pumikit ka muli, nagbabaka sakaling may ilang segundo ka pang katahimikan. Ngunit ang katawan mo ay nagdesisyon na. Gumising na ito kahit ang isip mo'y nais pang manatili sa dilim. Sa labas, maririnig mo ang yapak ng mga paa sa lupa. Mabilis, sunod-sunod, tila may hinahabol. Ngunit walang nagmamadali. Sanay lang sila sa ritmo. Ito ang ritmo ng buhay dito. Mahaga ang gising, mahaga ang hakbang, mahaga ang pagod. Bago ka pa man makabangon, tinitingnan mo ang kisame. Pareho pa rin. May lamat, may siwang. Ngunit hindi yun ang iniisip mo. Ang iniisip mo ay kung ilang araw pa ba ang ganito. Kung ilang gabi pa ang may lamok at ilang panaginip pa ang mas mabigat sa gising. Itutuloy natin sa Kabanata 10. Sa pagsikat ng araw, wala nang seremonya, wala ring pag-asa. Basta't gigising ka, gagalaw ka, at babalik ka sa parehong bukid, sa parehong tanawin, sa parehong pakiramdam ng pagod na hindi pa rin nawawala. Wala ring tanong kung bakit. Dahil sa ganitong panahon, ang tanong ay hindi na bahagi ng araw-araw. Ang tanong ay karangyahang matagal nang nawala. Habang pinupulot mo ang balde, pakiramdam mo'y kahapon pa ito huling binitawan. Ang bigat ay hindi nagbago. Ang init ay parang lumala. At ang langit parang mas bumaba, parang pilit kang itinutulak pa ibaba. Ang hangin ay may alikabok pa rin at ang lupa ay parehong basa at pitak. May isang ina na naglalakad sa tapat mo, may bit-bit na anak sa likod at isang basket ng panggatong sa harap. Hindi siya tumitingin sa paligid. Dire-diretso lang. Sanay na sa pagbalanse ng bigat, pisikal, emosyonal at inaasahang huwag mabasag. Ang bata sa gilid ay muling naghakot ng pataba. Ang matandang lalaki ay nasa parehong lugar. Sinisiyasat ang bawat ugat sa lupa. Wala ring nagbago, wala ring inaasahan. Parang gumising lang kayo para ulitin ang kahapon. Ngunit kahit alam mong pareho ang mangyayari, may bahagi sa iyo na umahasa. Umahasa na baka mamayang gabi ay mas mahaba ang pahinga. Baka mas konti ang lamok. Baka mas malamig ang hangin. At baka kahit isang panaginip lang ay hindi tungkol sa putik. Sa pagitan ng bawat gawain, may mga saglit na tila nawawala ka sa sarili. Titingin ka sa malayo, sa gitna ng mga ulap na walang forma, at iisipin mo parang kailan pa ba huling naging iba ang araw? Kailan ka huling natawa? Kailan ka huling hindi nagmadali? Kailan ka huling nagising na hindi pagod? Ang oras ay hindi mo na sinusukat sa relo, kundi sa bilang ng buhos ng tubig, sa dami ng balde na naikarga, sa lalim ng mga bakas ng paha sa putik. Sa bawat hakbang, mas lalalim ang iniisip mo. Pero hindi ito malalim na filosofiya. Isa lang itong malalim na pagod. Yung pagod na kahit anong dami ng tulog ay hindi kayang lunasan. May batang nahulog sa pagkakadala ng basket. Hindi siya umiyak. Bumangon lang siya, itinayo ang basket, muling naglakad. Wala ring lumapit, kasi alam ng lahat, ang kabiguan ay normal. Ang sakit ay kasama sa dahan. At ang pagtayo ay hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa wala ng ibang opsyon. Sa paligid, walang musika. Wala ring hawit. Ang tunog ay gawa ng hangin, hakbang, at huni ng mga insektong sanay na sa katahimikan. Isa kang bahagi ng orkestra ng araw-araw, paulit-ulit, pare-pareho, walang maestro, ituloy na sa kabanata. Pagsapit ng hapon, ang araw ay nagsisimula ng dumaustos sa kanluran.
Ngunit ang liwanag nito sa halip na magbigay ginhawa ay tila mas lalong nagpabibigat na balikat. Hindi ito pagod lang ng katawan, kundi pagod na rin ang loob. Ang tinig mo, kahit hindi mo pa ginagamit, ay parang paos na. Ang hininga mo, mababaw na at madalas ay puno ng alikabok. Sa gitna ng ginagawa mo, mapapansin mong tila mas dumarami ang katahimikan. Ang mga taong kanina'y abala sa paggalaw. Ngayon may mga sandaling humihinto, sumusulyap sa langit at walang sinasabi. Hindi mo alam kung pag-asa ba iyon o simpleng paghahanda sa panibagong gabing walang katiyakan. Ang takip silim ay dumarating na parang usok. Dahan-dahan, hindi mo namamalayan, ngunit nararamdaman mong nandyan na. Unti-unting nabubura ang mga hanino, ngunit hindi nito binabawasan ang bigat ng araw. Parang lahat ng liwanag ay tinangay ng hangin, at ang naiwan ay pira-pirasong lakas na lang. Ang mga mata ng mga kasama mo ay hindi nagtatagpo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil baka kapag nagkatinginan kayo, pareho ninyong makita ang pagod sa isa't isa. At kapag nakita mo ang pagod sa iba, mas mararamdaman mo ang bigat ng sarili mong hinihingang paubos na. Sa huling bahagi ng hapon, may batang nakaupo sa tabi ng punong kahoy. Hawak niya ang paa niyang may galos. Hindi siya umiiyak. Hindi rin nagpapahinga. Tila ba pinipilit niyang halalahanin ang pakiramdam ng hindi masakit. O baka pinipilit niyang ilarawan sa isipan ang mundong walang bukid. May mga hakbang sa putik na hindi na sinusukat sa distansya. Hindi mo na alam kung ilang metro pa ba ang layo ng kubo. Basta't ang alam mo lang, kailangan mong makarating. Hindi dahil gusto mong umuwi, kundi dahil wala nang ibang pupuntahan. Habang palubog ang araw, tila mas lumalalim ang mga hanino. Hindi lang sa lupa, kundi sa mga mukha ng mga kasama mo. Ang mga guhit sa kanilang noo ay mas malinaw. Ang mga mata ay mas lawak, mas malalim, parang dagat na walang ilog na pinanggalingan. Sa katahimikan ng dapithapon, lahat kayo'y parang naglalakad sa loob ng isang panalangin na walang salita. Ang hangin ay unti-unting nagbabago. May halong lamig, pero hindi nakagiginhawa. Isa itong lamig na parang nagmumula sa loob, mula sa kaluluwang pagod na sa paulit-ulit. Ang katawan mo ay naglalakad, pero ang isipan mo ay wala na roon. Baka nasa isang halahala, baka nasa isang hinanakit, o baka wala na ring direksyon. Pagdating mo sa kubo, tatanggalin mo ang tsinelas mo, halos wala ng talampakan. Ipapasok mo ang paa sa loob, at mararamdaman mong parehong din ang sahig. Malamig, matigas, tahimik. May ilang tinig mula sa mga bata, mahinang tawa, pero agad ding natatabunan ng katahimikan. Ang hapon ay tuluyang naging takip-silim. Sa isang gilid, may ilaw na sinisindihan. Hindi ilaw ng kuryente. Isa lang itong lampara o kandila o kung minsan, apoy sa kusina. At habang unti-unting nawawala ang liwanag sa labas, ang liwanag sa loob ay tila ba natatakot ding mapagod. Itutuloy natin sa Kabanata 12. Pagkatapos ng hapunan, muling bumabalik ang katahimikan. Pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Isa itong uri ng katahimikan na tila ba may hinihintay o iniiwasan. Ang gabi ay hindi basta gabi. Isa itong paalala ng mga bagay na hindi natapos, ng mga pangarap na hindi lumipad, at ng pagod na hindi natutulog. Sa loob ng kubo, ang ilaw mula sa lampara ay unti-unting kumukupas. Tila ba nadarama rin ito ang pagod ng mga taong inaasahan nitong pagliwanagin. Ang mga anino sa dingding ay sumasayaw, dahan-dahan, mahina, parang humihinga. Isa-isa nang nagsisihiga ang mga tao, kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang banig, kanya-kanyang tahimik na pakikibaka. Ang hangin ay parang mas mabigat ngayon. Hindi ito galaw ng kalikasan, kundi bigat ng araw-araw na inipon sa dibdib. Sa bawat paghinga, nararamdaman mong parang may pinipigilang hikbi. Hindi ito iyak. Isa lang itong pagpigil dahil wala ng luha at dahil ang luha ay hindi magbibigay ng pahinga. May batang umiikot sa banig. Hindi siya mapakali. Sa kanyang murang edad, tila alam na rin niya ang pakiramdam ng pagkaubos. Ang matanda na may nakasandal sa haligi, nakapikit pero hindi tulog.
Tila iniisip niya kung ilang gabi pa ang ganito at kung may dulo pa ba ang ganitong gabi. Ang kuliglig sa labas ay tila mas maingay. O baka dahil sa katahimikan sa loob, mas ramdam ang ingay ng gabi. Isa itong hawit ng pag-ulit ng walang katapusang gabi na hindi nagdadala ng ginhawa, kundi paalala ng pag-ikot ng mundong hindi humihinto kahit kailan. Sa isang sulok ng silid, may batang nakatingin lang sa bubong. Hindi siya umiimik, hindi rin natutulog. Parang hinihintay niyang may mahulog mula sa langit, ulan, bituin, o kahit anong senyales na may pagbabago. Sa kanyang murang isip, ang gabi ay parang palaisipan na walang sagot. Ang ina ay nakahiga, nakatalikod sa lahat. Hindi dahil natutulog siya, kundi dahil gusto niyang itago ang pagod sa kanyang mga mata. Sa ganitong mga gabi, ang pagharap sa dingding ay parahan ng paglimot. Kahit ilang minuto lang, kahit kunwaring nakapikit. Ang mga pader ng bahay ay may halong lamig na tila pumapasok sa balat. Hindi mo ito mapipigilan. Kahit balutin mo ng kumot, may bahagi pa ring inaabot ang hilab ng hangin. At sa bawat indayog ng gabi, may nararamdaman kang hindi matahimik. Hindi ito ingay. Isa itong pakiramdam na kahit anong pagod mo, hindi mo pa rin kayang makatulog. May kumakaluskos sa labas. Pwedeng pusa, pwedeng hangin. Pero sa gabing tulad nito, lahat ng tunog ay may kakambal na alaala. Parang bawat sanga ng punong bumangga sa bubong ay isang paalala ng kahapon. At ang bawat huni ng kuliglig ay paalala ng bukas, na darating, na pareho, na pagod pa rin. Ang gabi ay hindi lang oras ng pagtulog. Isa itong mahabang lakad sa gitna ng dilim. Isang hakbang-hakbang na paglalakbay sa loob ng sarili sa mga tanong na hindi binibigkas. At sa bawat pagsara ng mata, hindi mo alam kung ang darating ay panaginip o panibagong pagod. Itutuloy natin sa Kabanata 13. Sa gitna ng kadiliman, ang katawan mo'y nakahiga pero hindi mapakali. Ang antok ay tila dumarating pero hindi tuluyang dumadapo. Parang bisitang palapit na umaatras din agad. Ang iyong mga mata ay muling bumubukas kahit ilang segundo mo nang pinilit pumikit. Ang isip mo'y hindi pa rin tahimik. Ang bubong ay may mahinang tunog, patak sanga o baka lang alingaw-ngaw ng mga tunog sa loob ng isip. Hindi ka sigurado, pero bawat kaluskos ay tila may dalang paalala. Paalala ng pagod. Paalala ng mga bagay na hindi nasabi. Paalala ng mga tanong na wala namang sagot. May oras na akala mo'y tulog ka na. Pero maya-maya ay bumabalik ang ulirat. Ang katawan mo'y nanatiling nakahiga pero ang diwa mo ay pag-alagala. Hinaalala ang nakaraang araw. Kinakabahan sa darating na bukas. Iniisip kung may saysay ba ang pagbangon kung ang tanawin ay hindi naman nagbabago. Sa tabi mo, may batang biglang umikot sa kanyang banig. Umungol siya ng mahina at tila muling nahimbing. Pero ilang segundo, gagalaw uli siya. Parang ang buong paligid ay humihina ng hindi buo. Parang lahat ng nasa silid ay kalahating gising, kalahating patay na sa pagod. Minsan, makakaramdam ka ng biglaang lamig. Mula sa bintana, may ihip ng hangin na sumasagi sa iyong balat. Tila ba may dumaan? Hindi multo, hindi tao. Isa lang itong paalala na ang gabi ay buhay, tahimik na lang. Sa pagdaan ng mga oras, wala kang konsepto ng oras. Basta't alam mong madilim pa rin. At sa dilim, ang tanging kasama mo ay ang sarili mong mga iniisip. Mabibigat, mabagal, hindi mo alam kung kailan titigil. Sa mahabang pagtitik sa dilim, may mga bagay kang biglang nahahala. Hindi mo na sigurado kung alaala nga ba o guni-guni lang. Isang tinig ng matandang dati mong naririnig tuwing umaga. Isang kwento na paulit-ulit na lang pero parang kailan lang. Sa tahimik na gabi, ang alaala ay parang ulan sa loob ng isip. Hindi malakas, pero tuloy-tuloy. May tunog sa labas na parang yabag. Mabilis, hindi regular. Tumigil ka sa paghinga sandali, ngunit wala namang sumunod. Ang tunog ay tila parte lang ng gabi. Parang sinadya ng paligid na bigyan ka ng dahilan para magising. O baka, hindi ka naman talaga nakatulog. Ang banig ay masyado ng manipis para sa katawan mong tila binugbog ng 1,000 hapang.
Ang gulugod mo'y ramdam ang bawat guhit ng kawayan sa sahig. Hindi mo mahanap ang posisyong maginhawa. Lahat ay may kirot. Lahat ay may alaala ng pagod. Mula sa sulok may bahagyang ubo. Sunod ang buntong hininga. Wala nang pumapansin. Lahat ay parang sanay na sa mga ingay ng gabi na walang pahinga. Sa bawat tunog, tila may kasamang kwento ng katawan, hindi ng bibig. Sa kisame, nakatig pa rin ang bata. Hindi mo alam kung siya'y gising pa o tulog na nakadilat. Ngunit sa tingin niyang walang kurap, alam mong may tanong siya na hindi kayang sagutin kahit ng araw. Tanong na lumulutang lang sa gabi at pabalik sa kanya muli bukas. Sa gitna ng dilim, tanging ang puso mo lang ang may sigla. Pero hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kaba. Kaba ng hindi mo may paliwanag. Kaba na baka bukas ay pareho pa rin ang lahat. Itutuloy natin sa Kabanata 14. Ang oras ay gumagapang. Hindi mo alam kung anong bahagi ng gabi na. Basta't alam mong hindi pa sumisikat ang araw, pero hindi mo na rin kayang manatiling nakapikit. Ang katawan mo'y nanlalambot, pero ang loob mo'y tila nakabitin sa pagitan ng gising at panaginip. Walang malinaw na hangganan. Sa labas, unti-unti nang lumalabo ang dilim. Pero hindi ito liwanag ng pag-asa. Isa itong malabnaw na hasul na parang nagsasabing panibagong araw na naman. At sa bawat segundo ng liwanag na lumilitaw, mas nararamdaman mo ang bigat ng katotohanan. Pabangon ka na naman para ulitin ang lahat. May kaluskos ng walis sa may bakuran. Isa, dalawa, tatlong hawi ng damo. Mahaga pa ang ilan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Ang mga tunog ng madaling araw ay hindi pa masyadong malinaw. Parang mga paunang hapang sa isang hawit na kabisado na ng lahat. Ang bata sa gilid mo ay muling nagmulat. Hindi siya ngumiti. Walang bati. Basta't pumangon lang siya, parang automatikong tinanggap ang pagbabalik ng araw. Ang matanda ay umuubo. Mahina. Walang reklamo, pero puno ng taon ang bawat tunog. Ang ina ay naghahanda ng hapoy. Wala pang salita, wala pang gising na ganap. Pero ang mga galaw ay malinaw na. Araw na ulit. Gawa na ulit. Pagod na ulit. Habang pinagmamasdan mo ang paligid, mapapansin mong pare-pareho ang kilos ng lahat. Walang nagmamadali, pero walang humihinto. Parang isang sining ng paggalaw na natutunan sa pamamagitan ng pangangailangan. Walang nagsasalita, pero bawat tunog, kalderong kumakalansing, kahoy na binibitbit, paang lumalakad sa alikabok, ay parang bahagi ng isang lumang awitin na paulit-ulit na lang. Sa kisame, ang mga haninong ginawa ng papasikat na araw ay kumikilos din. Dahan-dahan parang tinuturo kung nasaan na ang araw. Pero ang liwanag ay hindi nakakaginhawa. Isa lang itong paalala na hindi ka patapos, na panibagong yugto na naman ang pare-parehong eksena. May isang batang babae na nagsusuklay ng buhok sa harap ng palanggana. Wala siyang salamin. Tinititigan lang niya ang tubig, hinuhulaan kung ano na ang itsura niya. Sa bawat suklay parang pinipilit niyang ayusin hindi lang ang buhok, kundi pati sarili niyang pagharap sa araw. Sa kabilang dulo ng kubo, ang matanda ay nakaupo na sa bangko. Hindi pa rin nagsasalita. Tila binibilang niya ang ilang oras bago muli lumubog ang araw. Wala kang maririnig na reklamo. Pero sa bawat kisap ng kanyang mata, alam mong naroroon ang tanong. Hanggang kailan pa? Itutuloy natin sa Kabanata 15. Muling nagsimula ang araw pero ang katawan mo'y parang naiwan sa banig. Gumagalaw ka pero hindi mo maramdaman ang sarili mong kilos. Parang ang mga kalamnan mo'y may sariling isip, kumikilos sa utos ng pang-araw-araw na gawain, hindi ng loob. Habang hinuhugas mo ang pinagkainan, napapansin mong mabigat ang bawat patak ng tubig. Hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa kabiguan ng mga pangarap na unti-unting binura ng paulit-ulit na kilos. Isang beses, dalawang beses, parang walang nagbago. Ang batang lalaki sa tabi mo ay tahimik na nagsusukat ng kahoy. Gamit ang sinlaki niyang patpat, sinusubukang alamin kung sapat ang haba para sa kalan. Hindi siya tinuruan. Basta't alam na niya. Natutunan niya sa pag-uulit. Natutunan niya sa katahimikan.
Sa bawat kilos mo, parang may hinahanap kang hindi mo mahanap. Isang sagot, isang dahilan, hindi malinaw. Basta't alam mong may kulang, may nawawala. Pero hindi mo rin kayang tumigil para hanapin. Ang araw ay tumataas pero ikaw ay nananatiling nasa anino. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iwas. Pag-iwas sa liwanag na walang ginhawa. Sa sikat na hindi nagbibigay init kundi paalala ng trabaho, ng taktang oras, ng utang, ng gutom. Sa gitna ng lahat, napansin mong may isang batang nakatingin sa malayo. Hindi mo alam kung saan siya nakatingin. Pero sa kanyang mata, alam mong nandoon ang sarili mong tanong. Ito na ba yon? Sa bawat hakbang mo sa umaga, tila ba lumulubog ang paa mo sa lupa? Hindi dahil sa putik, kundi dahil sa bigat ng iniisip. Walang tinig ang paligid, pero punong-puno ng dinabibigkas na pagod. Ang mga mata ng mga kasama mo ay hindi nakatingin sa iyo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil baka makita rin nila ang sarili nilang pinipilit itago. May batang tumatakbo sa bakuran, walang sapin sa paa. Sa unay akala mo masaya siya, pero sa bawat hinga niya, ramdam mo ito'y takas lamang. Takas mula sa init, sa ingay ng sigaw ng nanay, o sa gutom na hindi masabi. Ang tawa niya hindi buo, parang pilit. Parang hinihiram lang mula sa alaala ng minsang naging masaya. Habang binabalatan mo ang gulay, napansin mong ang kutsilyo'y hindi na rin kasing talas ng dati. Kaya mo rin siguro, minsang matalim, ngayon mapurol. Pero kahit mapurol, ginagamit pa rin, wala nang tanong. Basta tumatagos pa rin sa laman. Ang araw ay tuluyan ng mataas. Ang anino mo'y halos hindi na makita. Sa tanghali, ang liwanag ay tuwid, walang pagtatago. Pero kahit liwanag ang nangingibabaw, naroon pa rin ang bigat. Dahil ang pagod ay hindi natatakpan ng liwanag. Sa katunayan, lalo pa itong lumilitaw. Napatingin ka sa langit. Walang ulap, walang galaw. At sa katahimikang iyon, biglang pumasok sa isip mo ang tanong na pilit mong iniiwasan. Hanggang kailan ka gising sa ganitong klaseng buhay? Itutuloy natin sa Kabanata 16. Sa oras ng tanghaling tapat, ang lahat ay tila humihinto. Pero hindi para magpahinga. Humihinto lang para hindi matunaw. Ang init ay tila dumidikikit sa balat, sa damit, sa mismong hininga. Wala kang ibang maramdaman kundi lagkit, bigat at pagkauhaw na hindi kayang lunasan ng isang basong tubig. Sa gitna ng liwanag, makikita mong parang nawawala ang mga anino. Wala kang masisilungang ideya. Lahat ay litaw. Lahat ay lantad. Kaya kahit ang sarili mong mga iniisip ay parang gusto mong itago. Pero saan? Sa araw na ito, walang sulok ang hindi hinahabot. Sa gilid ng bahay may matandang lalaking nagpapaypay gamit ang basang panyo. Paulit-ulit lang ang galaw. Pero sa bawat hindayog ng kanyang kamay, may halong dasal. Hindi dasal na binibigkas, kundi dasal ng katawan na naghahanap ng kahit konting ginhawa. May batang babae na nakasandal sa haligi, pinapahid ang pawis sa kanyang braso gamit ang laylayan ng kanyang damit. Ang mata niya'y nakapikit, hindi para matulog, kundi para huwag makita ang liwanag. Para huwag maramdaman na tanghali pa lang. Ang pagkain sa mesa ay kanin at tuyo. Walang sabaw, walang prutas. Pero hindi rin ito inireklamo. Sa ganitong mga araw, ang pagkain ay hindi na lasa kundi ritual. Isang ritual ng pagpapatuloy, ng pagsubo para may lakas lang na muling kumilos mamaya. At habang ang araw ay nasa tuktok ng langit, ikaw ay naroon lang din. Nakatigil, nakatitig sa isang punto sa lupa. Tila naghahanap ng anino, kahit wala naman. Kasi kahit papaano, kapag may anino, may kasamang lungkot na hindi mo kailangang ipaliwanag. Sa tanghaling kasing init ng damdaming matagal nang hindi na ibulalas, ang bawat galaw ay isang hamon. Pati ang paghinga ay parang may bigat. Ang hangin, kung meron man, ay hindi malamig. Parang singaw lang ng pawis at alikabok. Isang tila paalala ng kung anong hindi na kayang baguhin. May matandang babaeng nakaupo sa lilim ng kawayan. Hindi siya umihimik, pero ang mata niya'y matalas. Tila binibilang ang bawat dampi ng araw sa kanyang balat. Minsan nagbubuntong hininga siya, pero hindi mo alam kung dahil sa init, sa alaala o sa hinanakit. Baka lahat na.
Sa loob ng bahay, ang mga bata ay tila nagpapahinga, pero hindi rin tulog. Nakahiga lang, pinagmamasdan ang kisame na may lumang sugat. Pitak parang ugat ng pag-iisip na pilit isinasantabi. May isa sa kanila ang biglang nagsalita. Bakit ganito lagi? Walang sumagot. Hindi dahil sa ayaw, kundi dahil walang kasagutan. Ang mga basang damit ay nakasabit sa sampayan. Nanginginig sa ihip ng hangin na paminsan-minsan lang dumadaan. Parang mga katawang nanlalamig kahit tirik ang araw. Parang paalala na kahit anong init, may mga damdaming nananatiling malamig na kasabit, hindi natutuyo. At ikaw habang nakatayo sa gitnang lahat ng ito, pakiramdam mo ikaw ang gitna ng isang malawak na katahimikan. Hindi ka sigurado kung anong mas mabigat, ang init ng araw o ang bigat ng iniisip mong wala ka namang lakas para banggitin. Ituloy natin sa Kabanata 17. Pagsapit ng hapon, ang liwanag ay tila lumalambot. Pero hindi ito ginhawa. Isa itong uri ng pagod na sumasama sa kulay ng langit. Mapusyaw, kalmado, pero may dalang bigat. Parang ang araw ay humihingi ng paumanhin, pero huli na. Ang init ay nananatili at ang katawan mo'y unti-unting naupos. Sa bangko sa harap ng bahay, may batang lalaking nakaupo. Pinaglalaruan ang isang patpat. Pinipihit niya ito sa lupa, gumuguhit ng bilog, ng linya, ng mga anyong wala namang ibig sabihin. Hindi siya naglalaro, hindi rin siya naghihintay. Nandoon lang siya. Tulad ng araw, naroroon lang. Ang mga matatanda ay nananahimik. Tila ba pagod na ring magkwento, o baka wala na ring bagong kwento. Ang mga tanong sa isip nila ay hindi na binibigkas. Kasi alam nilang kahit itanong nila, wala ring makakasagot. Kaya't mas pinipiling ilibing ang tanong sa loob kaysa hayaan itong marinig ng iba. May batang babae na humihikbi sa sulok, pilit pinipigil ang luha. Wala namang nagtatanong kung bakit. Kasi alam ng lahat, ang hikbi ay hindi laging nangangailangan ng paliwanag. Minsan, sapat na ang katahimikan para makisalo. Sa harap ng kalan, may amoy ng nilulutong kanin. Hindi pa oras ng hapunan. Pero mahaga na ang kilos. Baka para matapos na. Baka para lang may magawa. Sa ganitong mga hapon, ang bawat hakbang ay parahan para huwag masyadong mag-isip. Sa lilim ng papalubog na araw, ang paligid ay nababalutan ng tila ginintuan, ngunit mapait na liwanag. Isa yung huri ng ilaw na hindi nagbibigay sigla kundi paalala. Paalala ng isang araw na muling lumipas na hindi mo alam kung may nagbago ba o kung lahat ay paulit-ulit lang. May batang lalaki na tumigil sa pagguhit sa lupa. Tumayo siya, tinignan ang langit at nagtanong sa hangin. Pwede bang bukas, iba naman? Walang sumagot. Ang hangin ay dumaan lang sa kanyang pisngi, tila haplos pero hindi sapat para panatag ang loob. Sa loob ng bahay may ina na tahimik na tinutupi ang mga damit. Hindi ito gawain kailangan tapusin agad, pero ginagawa pa rin. Kasi minsan, ang mga kamay na abala ay mas madali kaysa sa isip na ligaw. Sa bawat tiklop, para bang sinusubukan niyang ayusin ang sarili. Ang lola ay bumaling sa pinto, tumitig sa labas, at bahagyang umiti. Isang uri ng ngiti na hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa isang alaalang dumaan lang saglit. Tila narinig niya ang tawa ng isang dating mahal sa buhay. Baka asawa, baka anak, baka sarili niyang mas batang bersyon. Sa paligid, ang mga hayop ay tila alam na ang takbo ng oras. Ang manok ay paakyat na sa puno, ang mga aso ay nagiging tahimik. Kahit sila, tila naunawaan na ang gabi ay hindi lang dulo ng araw kundi paalala ng patuloy na siklo. Isang siklo na hindi nagtatanong kung handa ka. At ikaw, habang hawak ang baso ng tubig, tinignan mo ang sarili mo sa kanyang liwanag. Hindi malinaw ang refleksyon, pero sapat na para malaman mong gising ka pa rin. At sa mga ganitong hapon, ang paggising ay hindi laging tagumpay. Minsan, ito'y paalala lang na kailangan mo pa rin umabot sa gabi. Itutuloy natin sa Kabanata 18. Pagsapit ng gabi, ang dilim ay hindi na lang basta kawalan ng liwanag. Isa itong paglalantad ng mga hindi nakikita sa araw. Ang mga aninong dati nagtatago sa sikat ng araw, ngayon lumalawak, lumalalim, lumalapit.
At sa gitna ng katahimikan, ang mga alaalang pilit mong kinalimutan ay muling bumabalik. Habang nakahiga ka sa banig, pinapakinggan mo ang mga ingay sa paligid. Ang huni ng kuliglig, ang alingaw-ngaw ng mga yabag sa labas, ang pagaspas ng dahon sa hangin. Pero higit sa lahat, ang pinakamalakas na tunog ay ang sarili mong isip. Hindi ito matahimik, hindi ito mapigil. May mga alaala ng kabataan, masayang tawa, mga larong walang inintinding bukas, mga sandaling hindi mo na muling madarama. Pero kasunod ng mga alaala ay ang bigat ng kasalukuyan. Ang paghahambing, ang panghihinayang, ang mga tanong kung saan ka ba lumihis. Sa kabilang dulo ng silid, may batang naglalambing sa ina. Wala nang salita. Yumakap lang siya. At sa gabing ganito sapat na ang yakap. Hindi ito solusyon. Pero isa itong panandaliang pahinga. Isang buntong hininga na may kasamang init. Ang matandang lalaki naman ay nakadungaw sa bintana. Malayo ang tingin. Tila hinahanap kung may bituin. Baka para humiling. Baka para lang may pagmasdan. Ang gabi kasi, kahit madilim, ay may paraan ng paglalapit ng loob sa langit. At sa iyong paghiga, habang pilit pinipikit ang mata, tinatanong mo ang sarili, ang susunod bang dadalawin ay panaginip o bangungot na naman? Sa paglipas ng mga minuto, napansin mo ang dilim ay hindi lang panlabas. Pati sa loob mo, may bahagi ng unti-unting natatabunan. Hindi ito takot, hindi rin galit. Isa lang itong malalim na pagod na hindi kayang ipahinga sa kahit ilang oras ng pagtulog. Ang mga bituin sa labas ay unti-unting lumilitaw. Hindi maliwanag, pero sapat para ipaalala na may mundo sa taas ng lahat ng ito. Tinitigan mo sila isa-isa, iniisip kung may kahit isa bang nakatingin din sa iyo mula roon. Baka may nakaririnig ng mga tanong mo hindi mo masabi. Baka may kasagutan kahit di mo alam kung kailan darating. Ang kuliglig ay tila mas tumami, parang koro mga tinig na hindi rin makatulog. Isa-isa silang humuhuni, paulit-ulit, pero walang pagkakasabay. Katulad ng mga iniisip mo, sabay-sabay magulo, hindi mo alam kung alin ang unahin. Sa kisame may haninong gumagalaw. Baka sanga lang ng puno sa labas. Pero sa gabing ganito, kahit simpleng galaw ay may dalang kahulugan. Hindi mo alam kung aliw o pangamba. Basta't may gumagalaw at ikaw hindi makagalaw. Mula sa silid ng matanda may bahagyang ungol. Hindi sigaw, hindi daing. Isa lang itong mahina, malalim na tunog ng katawan na napagod na ring magpaliwanag. Wala nang tanong, wala ring sagot. Nandoon lang siya, humihinga, umaasa. At sa wakas, habang pinipilit mong pumikit, may ilang segundo ng katahimikan. Wala kang naisip, wala kang naririnig. Isa lang itong patlang sa pagitan ng paggising at paglimot. Pero hindi mo alam kung iyon na ba ang simula ng pahinga o panibagong panaginip. Itutuloy natin sa Kabanata 19, Gitnang gabi na. Tahimik ang paligid, pero hindi buo ang katahimikan. May mga tunog pa rin dumarating. Bahagyang paggalaw sa banig, impit na buntong hininga, ingay ng hangin na humahampas sa bubong. Lahat ito, tila pahiwatig na ang gabi ay hindi pa tapos. At ang pahinga, hindi pa rin dumadalaw. Ang mata mo'y nakapikit pero ang diwa mo'y gising. Gising sa mga tanong na hindi mo masabi. Gising sa kaba na hindi mo maintindihan. Gising sa lungkot na walang pinagmulan. Sa ganitong oras, ang katahimikan ay parang malalim na balon, kung saan bawat iniisip ay nahuhulog at lumulubog. Ang hangin sa silid ay malamig, pero hindi nakagiging hawa. Isa itong lamig na pumapasok sa buto. Isang lamig na tila kasama ng gabi sa pagbisita. Kasama sa pag-alala, kasama sa bigat. May matandang gumising para uminom ng tubig. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, tila takot gumawa ng ingay. Pero kahit ang ingay ng baso sa mesa ay tila umukit sa katahimikan. Bumalik siya sa kanyang higaan na walang sinasabi. Bumalik sa pagkakahiga, pero hindi sa tulog. Sa labas ng bahay may mga tunog ng hayop, pusa, aso, hindi mo sigurado. Pero sa gitnang gabi, lahat ng tunog ay tila mas malapit, mas malinaw, mas personal. Parang bawat kaluskos ay paalala na ang mundo ay gising pa rin kahit pagod na. At ikaw,
Habang nakatalukpong sa kumot, sinusubukang hanapin ang antok. Pero wala, parang nasa likod lang siya ng ulap ng iyong isip. Alam mong andyan siya, pero hindi mo mahabot. Ang ginagawa mo'y huminga na lang. 1, 2, 3. Hanggang sa baka sakaling sa ika-100. Bumigay na rin ang diwa mo sa pagod. Sa pagpikit mo, ang dilim sa loob ng iyong isipan ay tila mas makapal kaysa sa dilim sa paligid. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Gusto mong makatulog, pero parang may humihila sa iyo pabalik. Mga halala, mga kaba, matatawang na wala pa rin kasagutan. Ang kisame ay tila gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mata mong matagal na nakatitig dito. Sa tuwing ipikit mo ang iyong mata, may mga hanyo kang nakikita, hugis, liwanag, o minsan ay mga imahe ng taong matagal mo nang hindi nakikita. Panaginip pa, pamungot, o guni-guni lang ng pagod na isip. May bata sa kabilang gilid ng silid na biglang bumangon. Umupo siya at tila may hinahanap, pero hindi siya umiiyak. Hindi rin nagsasalita. Tinitigan lang niya ang kanyang mga palad, pagkatapos ay muling humiga. Hindi mo alam kung gising siya o naglalakad sa loob ng panaginip. Sa ganitong oras, wala nang linaw ang pagitan ng realidad at guni-guni. Ang hangin sa labas ay tila mas humahaplos. May kasamang malamig na dampi, ngunit hindi rin nakaaliw. Isa itong paalala na ang gabi ay may sarili ring katahimikan. Hindi laging mapayapa, kundi minsan ay malungkot. At sa ilalim ng katahimikan iyon, naroon ang hinaing ng mga taong hindi man lang makatulog ng buo. Ang tunog ng orasan, tik-tik-tik, ay parang martilyo ng gabi. Bawat segundo ay isang pag-ikot sa loob mo. Isang paalala na gumagalaw ang oras pero hindi ka sumusulong. Bawat tik ay isang hakbang palayo sa pahinga at papalapit sa isa pang araw ng pagod. Itutuloy natin sa Kabanata 20. Gitnang gabi na. Tahimik ang paligid pero hindi buo ang katahimikan. May mga tugpa ring dumarating, bahagyang paggalaw sa banig, impit na buntong hininga, ingay ng hangin na humahampas sa bubong. Lahat ito, tila pahiwatig na ang gabi ay hindi pa tapos. At ang pahinga, hindi pa rin dumadalaw. Ang mata mo'y nakapikit, pero ang diwa mo'y gising. Gising sa mga tanong na hindi mo masabi, gising sa kaba na hindi mo maintindihan. Gising sa lungkot na walang pinagmulan. Sa ganitong oras, ang katahimikan ay parang malalim na balon, kung saan bawat iniisip ay nahuhulog at lumulubog. Ang hangin sa silid ay malamig, pero hindi nakagiginhawa. Isa itong lamig na pumapasok sa buto. Isang lamig na tila kasama ng gabi sa pagbisita. Kasama sa pag-alala. Kasama sa bigat. May matandang gumising para uminom ng tubig. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, tila takot kumawa ng ingay. Pero kahit ang ingay ng baso sa mesa ay tila umuukit sa katahimikan. Bumalik siya sa kanyang higaan na walang sinasabi. Bumalik sa pagkahiga, pero hindi sa tulog. Sa labas ng bahay, may mga tunog ng hayop. Pusa, aso, hindi mo sigurado. Pero sa gitnang gabi, lahat ng tunog ay tila mas malapit, mas malinaw, mas personal. Parang bawat kaluskos ay paalala na ang mundo ay gising pa rin, kahit pagod na. At ikaw habang nakatalukpong sa kumot, sinusubukang hanapin ang hantok. Pero wala. Parang nasa likod lang siya ng ulap ng iyong isip. Alam mong andyan siya, pero hindi mo mahabot. Kaya't ang ginagawa mo'y huminga na lang. 1, 2, 3. Hanggang sa baka sakaling sa ika-100, bumigay na rin ang diwa mo sa pagod. Sa pagpikit mo, ang dilim sa loob ng iyong isipan ay tila mas makapal kaysa sa dilim sa paligid. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Gusto mong makatulog pero parang may humihila sa iyo pabalik. Mga alala, mga kaba, mga tanong na wala pa rin kasagutan. Ang kisame ay tila gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mata mong matagal nang nakatitig dito. Sa tuwing ipipikit mo ang iyong mata, may mga anyo kang nakikita, hugis, liwanag, o minsan ay mga imahe ng taong matagal mo nang hindi nakikita. Panaginip pa, pangungot, o guni-guni lang ng pagod na isip. May bata sa kabilang gilid ng silid na biglang bumangon. Umupo siya at tila may hinahanap. Pero hindi siya umiiyak.
Hindi rin nagsasalita. Tinitigan lang niya ang kanyang mga palad. Pagkatapos ay muling humiga. Hindi mo alam kung gising siya o naglalakad sa loob ng panaginip. Sa ganitong oras, wala nang linaw ang pagitan ng realidad at guni-guni. Ang hangin sa labas ay tila mas humahaplos. May kasamang malamig na dampi, ngunit hindi rin nakaaliw. Isa itong paala na ang gabi ay may sarili ring katahimikan. Hindi laging mapayapa, kundi minsan ay malungkot. At sa ilalim ng katahimikan iyon, naroon ang hinaing ng mga taong hindi man lang makatulog ng buo. Ang tunog ng orasan, tik-tik-tik, ay parang martilyo ng gabi. Bawat segundo ay isang pag-ikot sa loob mo, isang paalala na gumagalaw ang oras, pero hindi ka sumusulong. Bawat tik ay isang hakbang palayo sa pahinga at papalapit sa isa pang araw ng pagod. Itutuloy natin sa Kabanata 20. Tahimik pa rin ang paligid. Pero sa katahimikang ito, naroon ang mga hikping hindi mo marinig. Hindi dahil wala sila, kundi dahil masyado silang mahina, masyado silang malalim, masyado silang matagal nang nandoon. May batang nakalupong sa sulok, nakatingin sa dilim. Wala siyang sinasabi. Pero sa bawat kisap ng kanyang mata, naroon ang bigat ng araw. Ang bawat patak ng luha na hindi bumababa, nananatili sa gilid ng talukap, ay tila mga tanong na walang makasagot. Hindi na siya umiiyak kasi matagal na siyang pagod. Sa kabilang panig, may ina na nakaupo sa tabi ng anak. Hinahaplos ang buhok nito, pero ang kanyang isip ay lumilipad. Hindi sa ngayon, hindi sa silid na iyon, kundi sa mga panahon wala pang ganitong katahimikan. Sa panahon may halakak pa, may kasayahan pa, may kaunting pag-asa pa. Ang hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga dingding. Isa itong mahinang ihip na parang bulong ng gabi. Kung marunong ka lang makinig, baka maririnig mo ang sinasabi nito. Nandito pa rin ako, kahit walang nagsasalita, kahit walang sumasagot. Ang orasan ay patuloy sa pagtik. Hindi ito humihinto. Pero sa ganitong oras, hindi na mahalaga kung anong oras na. Ang tanging mahalaga ay kung kailan ka makakalimot. Kailan titigil ang bigat. Kailan ka muling hihinga ng maluwag. At habang nakahiga ka, nararamdaman mong may luhang gumulong sa gilid ng iyong mata. Isa lang, wala kang sinabi, wala kang iniinda. Pero ang luha ay dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katahimikan. Kasi minsan, ang hindi naririnig, siya pa palang pinakamasakit. Sa pagdaan ng mga sandali, ang hikpi sa loob ay tila lumalalim pa. Hindi mo na rin alam kung saan ito nagsimula. Parang may mga pangyayaring hindi mo na maalala, pero ang bigat ay nananatili. Isa iyong uri ng lungkot na walang pangalan, walang direksyon. Basta't naroon lang siya, matagal na. May batang biglang napabalikwas mula sa pagkakahiga. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa pagkapagod na gising pa rin siya. Tiningnan niya ang paligid, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anyo ng ina, gising din. Hindi sila nag-usap. Isang sulyap lang, sapat na. Sapat na para sabihin pareho silang gising, pareho silang tahimik, pareho silang naghahantay. Ang mga dingding ay tila mas manipis sa oras ng gabi. Naririnig mo ang bawat buntong hininga, bawat paglingon, bawat pagkilos ng katawan sa banig. Ang katahimikan ay hindi na panatag. Ito'y naging kulungan ng mga salitang hindi mo ilabas. Sa labas ng bahay, may tunog ng mga paa sa damuhan. Maharing hayop lang, maharing hangin lang na gumagalaw. Pero sa isipan mong gising, kahit ang pinakamalit na tunog ay lumalaki. Parang gumagapang sa paligid mo ang damdaming may paparating. Hindi mo lang alam kung ano. At ikaw, habang nakapikit at pilit kumakapit sa mga segundo ng antok, nararamdaman mong bumibigat ang dibdib mo. Hindi dahil sa takot, hindi rin sa sakit, kundi dahil sa katotohanan hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Na ang gabi ay dumarating at umahalis, pero ang mga tanong, naroon pa rin. Itutuloy natin sa Kabanata 22. Ang umaga ay dumating, pero hindi siya nagsimula. Wala siyang bati, wala siyang liwanag na nagpapagahan. Isa lamang siyang pagbabago ng kulay sa langit. Mula sa madilim na bughaw patungong maputlang abo. Hindi siya masigla,
Hindi rin siya masama. Basta lang siya naroon. Sa mga silid ng bahay, wala pa rin gumagalaw. Wala pang tunog ng kutsara sa tasa. Wala pang lagaslas ng tubig sa lababo. Parang lahat ay gising na pero walang lakas para bumangon. Gusto lang nilang humiga pa. Manatiling nakapikit. Baka sakaling bumalik ang gabi. O mas totoo, baka sakaling makalimot. Ang mga mata ay mulat pero walang sigla. Ang katawan ay gising pero hindi gumagalaw. Isa itong umagang hindi tinanggap ng katawan. Parang hindi pa siya handa. O baka naman hindi talaga siya kailanman magiging handa. Sa labas, ang hangin ay malamlam. Walang bagong simula sa kanyang dampi. Walang pag-asang dala. Isa lamang siyang pahalala na kailangan mo na namang bumangon kahit wala kang dahilan. At sa pagsilip ng araw sa bintana, walang nagsalita, walang bumulong ng magandang umaga. Kasi hindi ito magandang umaga. Isa lang itong karugtong ng gabi. Pahaba, patigil-tigil at puno ng katahimikan. Sa paglipas ng mga minuto, ang liwanag ay unti-unting lumalaganap. Hindi siya dumating na bigla, dahan-dahan lang, parang ayaw rin niya manggising. Ngunit kahit pa unti-unti, ramdam mo ang paglapit niya. Sa balat mo, sa mata mo, sa isipan mo. Isa siyang paalala, gumagalaw ang oras kahit hindi ka pa handa. Sa isang sulok ng bahay, may batang nakaupo, hindi naglalaro. Wala siyang hawak. Nakatingin lang siya sa pader. Baka iniisip niya kung anong mangyayari sa araw na ito. O baka wala lang siyang maisip. Kasi minsan, ang umaga ay hindi lang kawalan ng tulog, kundi kawalan din ng saysay. Sa kusina, may ingay ng kalderong inilapag, ngunit walang halakak, walang kwentuhan. Ang kilos ng bawat isa ay mabagal, parang pinipilit lang. Tila may iniintay silang lahat. Pero walang nagsasabi kung ano. Ang matandang babae ay nagwawalis ng sahig, dahan-dahan, paulit-ulit, kahit wala namang kalat. Baka gusto lang niyang may marinig na tunog. Kasi kapag masyadong tahimik, mas lumalakas ang mga iniisip. Sa labas, ang araw ay umaakyat na. Mainit pero hindi nakakagising. Liwanag pero hindi maliwanag ang loob mo. Parang ang buong paligid ay nagpanggap na may simula, pero sa totoo lang, tuloy-tuloy lang ang kahapon. Kaya't habang nakaupo ka sa tabi ng bintana, iniisip mo kung kailan ba ulit darating ang isang umagang masarap gumising. Yung kahit sandali may pag-asang bubungad. Pero ngayon, ito muna. Isang umagang tahimik. Isang umagang hindi nagbukas ng pinto, kundi bahagyang umusli lang sa siwang. Itutuloy natin sa Kabanata 23. Hindi lahat ng araw ay maingay. May mga araw na tila humihinga lang. Mabagal, tahimik, parang pinagmamasdan ka rin. Ngunit sa katahimikang ito, mas malakas ang ingay sa loob. Ang mga iniisip na hindi mo mabitawan, ang mga tanong na paulit-ulit, ang mga damdaming hindi mo maipahayag. Sa silong ng bahay may matandang lalaking nakaupo. Tahimik, pero makikita sa mga mata niya na malayo ang tingin. Hindi sa tanawin. Hindi rin sa nakaraan. Parang sa isang bagay na wala pa, isang sagot, isang dulo, hindi mo alam. Ang bata ay nasa sahig, gumuguhit gamit ang kapirasong uling. Hindi laruan ang ginagawa. Mga hugis na hindi rin niya alam kung ano. Basta gumagalaw ang kamay niya, parang utak niyang hindi mapakali. Sa kusina, ang ingay ng kutsara sa tasa ay tila mas malutong. Isa, dalawa, tatlong halong kape, wala pa ring lasa. Pero patuloy pa rin sa paghalo. Kasi minsan, ang kilos ay mas madali kaysa damdamin. Minsan, mas pipiliin mong magingay sa labas para takpan ang gulo sa loob. Ang araw ay nakatirik na, mainit na. Pero wala pa ring pawis sa noo ng mga tao. Hindi dahil sa wala silang ginagawa, kundi dahil sa loob ng bawat isa ay may bagay na mas mabigat kaysa sa init. Mga iniisip na walang hangganan, mga hinaing na walang hugis. At ikaw, habang pinagmamasdan mo ang paligid, napansin mo ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog. Ito ay presensya ng mga bagay na hindi mabanggit. Isa siyang tanong na hindi mo masabi, pero laging naroon. Sa bawat sulok ng bahay, may mga galaw na parang walang direksyon. Ang batang gumuguhit ay napahinto. Tinitigan niya ang kanyang kamay, saka ang sahig, saka ang ina na dumaan sa kanyang likuran.
walang imikan. Pero sa mata ng bata naroon ang tanong, para saan ito? Hindi niya alam kung tinutukoy niya ang guhit, ang araw o ang lahat ng ito. Ang matanda sa silong ay napabuntong hininga. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa bigat ng isip. Isa yung klaseng buntong hininga na may kasamang alaala. Alaala ng mga panahong maingay pa ang tahanan, ng panahong hindi kailangang piliting umiti. Sa bakuran, may isang batang tumatakbo-takbo pero hindi tumatawa. Parang sanay sa galaw pero hindi sa saya. Sa bawat hakbang, tila may hinahanap siyang hindi niya mabigkas. At sa kanyang pagtakbo, naroon ang takot na baka hindi niya iyon matagpuan. Ang mga kasangkapan sa bahay ay tila nag-iingay. Hindi dahil sa sira, kundi dahil napansin mo lang sila. Isang kalderetang tumilapo ng takip, isang pinto ang bahagyang sumara, isang silyang napausog. Lahat ng ito tila sinasadya ng katahimikan para paalalahanan kang may laman ang paligid, kahit mukhang wala. Sa harap ng salamin, may batang babae na tinititigan ang sarili. Hinahaplos ang sariling pisngi, tinatanggal ang isang hibla ng buhok sa mata. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, pero naroon siya. Baka naghahanap ng sagot, baka naghahanap ng tiwala. At habang lumalalim ang araw, napansin mong mas bumibigat ang liwanag. Hindi ito init, kundi ang pagkailang na walang makausap, na walang makaramdam sa loob mo. Kaya't ang araw, kaano man ito kaliwanag, ay tila walang saysay kung ang loob mo ay makulimlim pa rin. Itutuloy natin sa Kabanata 24. Dumarating ang hapon na parang paalala. Tapos na ang araw, pero hindi pa rin tapos ang bigat. Walang nangyayari, walang sigawan, walang problema. Pero ramdam mo ang pagod, hindi ng katawan, kundi ng loob. Parang paghinga na hindi buo. Parang katahimikang masyadong maingay. Sa silong, nakahiga ang batang lalaki. Tinitingnan ang kisame na may mga bakas ng lumang tagpi. Bawat guhit doon ay parang kwento, pero wala siyang gana basahin. Kasi sa hapon na ito, kahit ang imahinasyon ay napapagod din. Gusto lang niyang tumitig at maghintay. Hindi niya rin alam kung ano ang hinihintay niya. Sa mesa may nakahaing merienda. Tinapay at kape, walang kumikibo. Kumakain sila pero parang hindi nila nalalasahan. Isa itong ritual ng araw na kailangan lang gawin. Hindi dahil gusto, kundi dahil ganoon ang nakasanayan. Ang matandang babae ay muling nagsuklay ng buhok, dahan-dahan, paulit-ulit. Walang salamin, wala ring dahilan. Pero ang bawat suklay ay tila paraan para ilagay sa ayos ang isang bagay sa sarili niya, kahit alam niyang wala nang magbabago. Sa labas, ang anino ng mga puno ay unti-unting humahaba. Parang ginagapang ng dilim ang paligid, isa-isang nilalamon ng liwanag. Pero walang nagmamadali, walang umahalma. Sanay na sila. At ikaw, habang nakaupo sa gilid ng kama, iniisip mo kung anong nangyari sa araw na ito. Wala naman talaga, pero ang katawan mo'y pagod, ang loob mo'y mabigat. Parang ang hapon ay hindi lang pagtatapos ng araw, kundi paalala na bukas, ganito ulit. Sa pag-upo ng bata sa harap ng mesa, napansin mong tinitigan niya ang tinapay sa plato. Hindi niya ito kinakain, hindi rin siya gumagalaw. Tila may hinihintay na signal para magsimula, pero walang dumarating. Wala namang nagbabawal, wala rin namang nagtutulak. Kaya't nanatili lang siyang ganoon, nakatitig, parang nakikipag-usap sa bagay na tahimik ting hindi sumasagot. Ang ina ay umupo sa tabi niya, hindi para sabihan ng kahit ano, kundi para makiupo lang. Wala silang palitan ng salita. Pero sa pagitan nila, may bigat na tila parehong nararamdaman. Isang pagod na hindi kailangan ipaliwanag. Isang lungkot na hindi kailangan pangalanan. Sa labas ng bintana, may batang tumatapak sa lupa na walang sapin sa paa. Ramdam niya ang lamig ng lupa, ang gaspang ng mga batong maliliit, ang himig ng hapong humihina. Pero wala siyang reaksyon. Parang gusto lang niyang maramdaman na may nangyayari, kahit pa masakit, kahit pa malamig. Ang huni ng mga ibon ay unti-unting lumalayo. Isa-isa silang nawawala sa hangin, parang paalam na hindi binibigkas. At habang lumilipas ang hapon,
Ang anino sa mga dingding ay gumagapang, inaabot ang mga sulok na buong araw ay naiwan sa liwanag. Ngayon, pinupuno na sila ng lilim. Ang matandang babae ay tahimik na nakaupo sa harap ng bintana. Hindi siya kumikilos. Hindi siya umiiyak. Pero sa kanyang mga mata, naroon ang lalim. Hindi ng pangarap, kundi ng matagal ng paghihintay. Hindi mo na rin alam kung para saan. Basta't alam mong araw-araw niya iyong ginagawa. At habang pinagmamasdan mo sila, napansin mong sa kabila ng kawalang kibo ng lahat, naroon ang damdamin. Hindi sila nagpapakita, pero hindi ibig sabihing wala sila. Sila ay naroon sa pagitan ng hininga, sa bawat tingin, sa bawat sulyap sa bumababang araw. Itutuloy natin sa Kabanata 25. Dumarating ang takip silim na parang paglalakad sa malambot na putik. Mabagal, mabigat. Walang direksyon pero tuloy-tuloy. Ang liwanag ay unti-unting nilalamon ng anino. Hindi siya agad nawawala. Dahan-dahan siyang kinukuha ng gabi, parang inihahanda ka muna bago tuluyang lunurin sa dilim. Sa bubong, may mga ibong pauwi na. Tahimik ang kanilang paglipad. Wala nang huni. Wala nang galaw ang mga dahon. Parang ang buong paligid ay nakikiramdam. Kung may mangyayari pa ba, o ito na ang wakas ng araw na wala namang nagsimula. Sa loob ng bahay, ang ilaw ay hindi agad binubuksan. Parang tinatanggap pa ng lahat ang paglapit ng dilim. Baka kasi sa liwanag, kailangan mo na magpanggap. Pero habang madilim pa, pwede ka pang hindi sumagot. Pwede ka pang magkunwaring wala. May amoy ang takip silim. Amoy ng alikabok sa hangin, amoy ng nilulutong kanin, amoy ng araw na natuyo sa balat. Lahat ng ito ay pamilyar, ngunit hindi nakahaliw. Isa silang paala na kahit pareho ang araw-araw, hindi ibig sabihin ay maghana. Sa isang gilid ng silid may batang nakaupo, nakatanaw lang sa labas, hindi siya natatakot, hindi rin siya interesado, basta nandoon lang siya. Baka hinihintay ang gabi, baka gusto lang niyang may magbago kahit konti. At ikaw habang nakiga, iniisip mong wala namang masama sa araw na ito. Pero bakit ganito pa rin ang pakiramdam? Walang sugat, walang away, walang dahilan. Pero naroon ang lungkot. Isang lungkot na hindi mo mailarawan. Isa siyang damdaming walang pangalan. Sa likod ng bahay, ang mga tuyong dahon ay unti-unting nahuhulog. Isa-isa silang bumabagsak sa lupa, walang ingay, walang pagmamadali. Parang pag-amin ng kalikasan na kahit ang mga bagay na matagal nang nakakapit, kailangan ding bumitaw. Ang matanda ay tahimik na nagbubuklat ng lumang larawan. Isa-isang tinitigan ng mga mukha, ilan ay kilala pa niya, ilan ay malabo na sa alaala. Pero sa bawat titig niya, naroon ang paglalakbay pabalik sa panahong mas maingay ang takip silim. Panahong may tawanan habang nilalatag ang hapunan. Ngayon katahimikan ang kasama. Sa mesa, nakapatong ang 2 tasa ng tsaha. Isa'y may bahid pa ng init, ang isa'y nanlalamig na. Walang uminom. Baka may nakalimot. Baka may hindi na bumalik. O baka may umaasang babalik pa rin kahit alam ng hindi na. Sa kisame, ang mga aninong dulot ng ilaw sa labas ay gumagalaw. Parang mga alaala na pilit mong kinakalimutan pero bumabalik kapag tahimik na ang lahat. 1, 2, 3 hugis, sumasayaw sa dingding. Hindi mo sila kilala, pero pamilyar sila. Kasi minsan, ang pinakamalalim mong damdamin ay wala sa puso, kundi sa alaala. Ang hangin sa takip silim ay malamig-lamig. Hindi siya sapat para manginig ka, pero sapat para maalala mong mag-isa kang nakaupo. Sapat para ipaalala na may mga gabi talagang hindi kailangan ng ulan para mabasa ang loob mo. At habang tumatagal ang dilim, naisip mong baka hindi naman masama ang lungkot. Baka bahagi lang siya ng mga gabing ganito. Tahimik, mabagal, puno ng damdaming hindi kailanman isinatinig. Itutuloy natin sa Kabanata 26. Sa pagitan ng takip silim at hating gabi, may mga sandaling hindi matawag na bi, ngunit hindi na rin araw. Parang nakabitin sa alapaapang oras. Wala sa orasan, wala sa kalendaryo. Isa lamang itong pakiramdam na parang lahat ay huminto, pero ang loob mo ay hindi mapakali. Sa isang silid, ang bata ay nakaupo pa rin. Wala na ang liwanag ng araw,
pero hindi rin niya binuksan ang ilaw. Tila mas gusto niyang ang dilim ang magpakita kung anong nararamdaman niya. Sa mga aninong gumagapang sa dingding, may mga hugis na hindi niya kilala pero pamilyar. Mga damdaming hindi niya alam kung kailan nagsimulang manatili. Sa kusina, naroon pa rin ang dalawang tasang sapa. Ang isa ay tuluyan ng lumamig, ang isa na may bahagyang mainit pa. Parang dalawang halahala, isang malabo na, isa ay sinusubukang alalahanin pa. Ngunit pareho silang hindi naubos. Nananatili lang doon, parang pag-asa na hindi tinanggap o pamamahalam na hindi nasabi. Ang matandang lalaki ay nasa tabi ng bintana. Hindi siya gumagalaw, pero halata ang gising siya. Ang mga mata niya nakatitig sa kawalan, ngunit ang noo ay bahagyang nakakunot. Tila may tanong siyang ayaw sabihin. O baka wala siyang tanong, baka ang katahimikan lang ay masyadong malakas para tiisin. Sa labas, tahimik ang lahat. Wala nang dumadaan sa kalsada, wala nang tahol, kahit ang hangin ay parang tumigil. Ngunit sa katahimikang ito, may tunog kang naririnig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob mo. Parang pintig ng puso na hindi para sa buhay, kundi para sa mga bagay na hindi mo masabi. Ang bata ay humiga, hindi para matulog, kundi para maramdaman ang malamig na sahig sa ilalim ng kama. Parang may hinahanap siyang koneksyon sa mundong hindi naman siya kinakausap. Parang nais niyang marinig ang tunog ng kawalan. At doon sa katahimikang iyon, mas naging totoo ang lungkot na kanina pa niya ay tinatago. Ang matanda ay lumapit sa mesa. Kinuha ang isang papel mula sa lumang aklat, isang pahinang walang sulat. Pinagmasdan niya ito. Puting-puti, pero ramdam mong may gustong sabihin. Parang ang pahinang iyon ay salamin ng kanyang gabi. Bukas, pero walang laman. O baka puno, pero walang titik. May sumipol na malamig na hangin mula sa bintana. Hindi ito malakas, pero sapat para kilabutan ka. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paalala na kahit wala kang ginagawa, patuloy ang gabi. Patuloy ang mga sandaling walang pangalan. Patuloy ang damdaming hindi mo alam kung paano mo ilalarawan. At sa mga huling saglit bago maghating gabi, pareho kayong huminga. Ang bata at ang matanda. Hindi sabay, pero parehong malalim. Parang sa isang iglap, tinanggap ninyong dalawa na may mga gabi talagang hindi kailangang tapusin. Kailangan lang tiisin. At baka bukas sa paggising, mas may saysay ang lahat. Itutuloy natin sa Kabanata 27. Sa kalaliman ng gabi, hindi lang oras ang tumitigil, kundi pati ang pakiramdam ng realidad. Ang paligid ay tahimik, ngunit sa loob ng isipan, may paggalaw. Hindi ito ingay, hindi rin ito kaguluhan. Isa lang itong hindi mapakaling presensya ng mga tanong, ng mga halahala, ng mga bagay na hindi mo pa rin matanggap. Sa isang silid, may batang nakatitig sa kisame. Hindi siya natutulog, hindi rin siya takot. Parang nagmamasid lang sa mga haninong hindi gumagalaw. Sa kanyang loob, may mga katanungang hindi niya kayang ilabas. Kaya tumahimik na lang siya. Sa gitna ng gabi, yun na lang ang kaya niya, tumahimik. Ang matandang lalaki sa sala ay nakaidlip sa upuan, ngunit ang kanyang noo ay may guhit. Parang kahit sa panaginip, may iniisip pa rin siya. Hindi mo alam kung alalahanin o pangarap o panghihinayang. Pero malinaw, kahit ang pahinga niya, may dalang bigat. Ang orasan ay patuloy sa pagtik. 1, 2, 3. Pero parang walang nagbabago. Parang ikaw lang ang gising, ikaw lang ang humihinga. Sa labas ng bintana, ang hangin ay kumikilos, ngunit hindi mo ito naririnig. Kasi sa gitna ng gabi, ang bawat tunog ay halos walang saysay kung ang isip mo ay abala sa katahimikan nito. Sa ganitong oras, hindi mo alam kung ginit ka pa ba o panaginip na ang lahat. Pero malinaw ang isa, nasa gitna ka. Hindi pa simula, hindi pa wakas. Isang pahinang bukas pero walang sumusulat. Isang gabi na humihinga pero hindi nagsasalita. Sa ilalim ng kumot, ang batang lalaki ay muling tumagilid. Hindi komportable, hindi rin malamig. Pero parang may hinahanap siyang posisyon kung saan tahimik ang isip. Subalit sa bawat paglingon, mas lalong bumubukas ang mga halahala.
Ang isang simpleng kisap ng mata ay nagdala ng imahe ng mga sandaling matagal ng lumipas. Isang tawanan sa ilalim ng araw, isang kamay na minsang humawak, isang tinig na hindi na marinig ngayon. Ang matanda sa silid ay bumangon. Hindi para uminom ng tubig, kundi dahil hindi na niya matiis ang bigat ng pagkakahiga. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang humakbang sa malamig na sahig. Isa, dalawa, tatlong hakbang papunta sa bintana. Binuksan niya ito hindi para sa hangin, kundi para makalabas kahit sandali ang mga iniisip niya. Para mailuwa kaunti ang mga tanong na paulit-ulit gabi-gabi. Sa labas, walang ilaw. Pero sa kanyang paningin, maliwanag ang mga alaala. Nakikita niya ang sarili niya sa kabataan, ang mga pagkukulang, ang mga desisyong hindi nabawi. At sa katahimikan ng gabi, parang mas malakas ang tinig ng nakaraan kaysa sa anumang naririnig ng tenga. Sa sala, ang orasan ay tumigil. Hindi sa makina, kundi sa pakiramdam. Wala nang saysay ang oras kung ang damdamin mo ay naipit sa pagitan ng kahapon at ngayon. Kung ang gabi ay paulit-ulit lang at ang araw ay hindi nagbibigay ng bagong simula. At habang ikaw ay muling pumipikit, nararamdaman mo kahit wala kang ginagawa, pagod ka na. Hindi sa katawan kundi sa pagdalang ng mga iniisip, sa bigat ng mga tanong, sa lalim ng katahimikan. Sa gitna ng gabi, gising pa rin ang isip. At sa totoo lang, hindi mo na alam kung kailan ito matutulog. Itutuloy natin sa Kabanata 28. May mga alaala na hindi lumalabas sa liwanag. Mas pinipiling manatili sa likod ng pintuan, sa ilalim ng kama, sa gilid ng aparador kung saan hindi abot ng araw ang pagmasid. Sa gitna ng gabi, sila'y gumagapang paunti-unti, dumadapo sa isipan at nananatili ron ng walang paalam. Ang batang lalaki ay nakaupo na ngayon sa sahig. Nasa harap niya ang isang lumang kahon na puno ng gamit, mga lumang lapis, mga papel na gusot, litrato na kupas. Isa-isa niya itong hinahawak-hawakan, hindi para alalahanin, kundi para tiyaking totoo silang nangyari. Ang matandang babae ay may inilawang kandila sa gilid ng altar. Hindi para sa seremonya, hindi rin para sa panalangin, kundi para sa mga gabing ganito, kung kailan ang dilim ay masyadong makapal para sa electric fan na humuhuni lang sa tabi. Sa liwanag ng kandila, makikita mo sa kanyang mukha ang pagninilay. Isang uri ng tahimik na pakikipag-usap sa sarili. Sa labas ng silid, tahimik ang buong bahay. Pero sa bawat kisap ng ilaw sa poste, sa bawat langit-ngit ng kahoy sa hagdan, parang may bumubulong mga kwento. Mga kwentong hindi na ikuwento noon. Mga damdaming hindi na ihayag. Mga lihim na hindi nasabi dahil walang nakinig o walang nakayanang makinig. Ang gabi ay tila isang dagat na walang halon, pero malalim. Isang katahimikang hindi nakaaliw, kundi nakapapaisip. Kaya't habang nakasandal ang bata sa pader, iniisip niya kung ang mga aalabang ito ay kailanman lalaya o itatago niya habang buhay. Sa tabi ng lumang kahon, may isang lumang damit na galing pa sa panahong masaya ang tahanan. Ginamit ito nung may pista sa baryo, nung may musika sa kalsada at tawa sa bawat sulok ng bahay. Ngayon, kupas na ito, may hamoy ng tagal, pero sa kamay ng bata, tila muling nabubuhay ang tunog ng mga halahala. Ang matanda ay may hawak na maliit na larawan, itim at puti, may guhit ng panahon sa gilid. Tinitigan niya ito ng matagal. Hindi dahil nakakatuwa, kundi dahil ito lang ang natitirang katibayan na totoo nga ang lahat. Sa mga gabing tulad nito, minsan gusto mong muling maramdaman kahit ang sakit, basta lang masiguradong nangyari nga. May tunog ng hangin mula sa labas. Hindi ito ihip, isa siyang bulong. Tila sinasabi niyang hindi lahat ng nakaraan ay dapat kalimutan. Ang ilan ay kailangan lang itabi, hindi dahil masakit, kundi dahil hindi pa panahon. Kaya't ang bata, matapos hawakan ang huling papel sa kahon, ay marahang isinara ito. Hindi para kalimutan, kundi para ipahinga muna. Sa dilim, ang mga bagay ay tila mas mabigat. Ang isang kwaderno ay parang kasaysayang hindi na isulat. Ang isang laruan ay parang huling halahala ng tawa. Lahat ng nasa silid ay may kwento, pero hindi lahat ay kailangang ikwento ngayon.
Ang iba, tahimik lang. Kasama sa hangin. Kasama sa gabing ito. At sa sandaling iyon, habang ang kandila ay papalapit sa dulo, ang liwanag ay lalong lumiit. Ngunit sa paglit nito, parang mas naging malinaw ang loob ng bawat isa. Ang liwanag ay hindi na nasa kandila, kundi sa mga alaala, sa pagtanggap, sa katahimikang may kabigatan. Itutuloy natin sa Kabanata 29. May mga tanong na hindi kailanman nasambit, hindi dahil sa wala kang pagkakataon, kundi dahil hindi mo alam kung paano. Paano sisimulan? Kanino ihahayag? At kung masabi mo man may makikinig ba? Sa magabing tahimik, ang mga tanong na ito ay parang mga alingaw-ngaw sa loob ng dibdib. Umiikot, bumabalik, hindi nawawala. Ang bata ay muling bumalik sa kama, nakatagilid, nakapikit. Pero gising pa rin ang isip. Iniisip niya kung bakit ang ibang araw ay may kasamang tawa at ang iba'y ganito, puno ng tanong na walang kaakibat na sagot. Isang bakit na walang dulo. Isang paano na hindi kayang buuin. Sa kusina, ang ilaw ay mahina. Nakaawang ang pinto. Sa loob, ang matanda ay nakaupo sa bangko. May hawak siyang tasa ng malamig na tsaha. Matagal na niya itong hawak pero hindi niya iniinom. Hindi dahil sa wala siyang gana, kundi dahil minsan, mas madali ang maghawak kaysa tanggapin. Kagaya ng mga tanong na hindi niya kayang bitawan. Ang hangin sa gabi ay tila mas malamig kaysa dati, pero hindi ito tungkol sa temperatura. Ito'y damdaming dumadahan sa balat, pumapasok sa isip at nananatili sa puso. Isa itong paalala, kahit hindi mo sabihing malungkot ka, nararamdaman pa rin ito. At habang papalapit ang madaling araw, walang sagot ang dumarating. Pero marahil, hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Ang iba, kailangan lang maramdaman, kailangan lang tiisin, kailangan lang samahan. Ang matanda ay napatingin sa kisame. Wala siyang hinahanap, wala rin siyang inaasahan. Pero sa pagtaas ng kanyang paningin, parang may pahapyaw na pagnanais na baka sa paglipas ng mga ulap ng gabi, may kaunting linaw na sumilip. Hindi liwanag na literal, kundi liwanag na ramdam sa loob. Yung kahit walang sagot, may katahimikan man lang. Ang bata sa kama ay bahagyang gumalaw. Pinuksan niya ang mata, pero hindi para bumangon. Gusto lang niyang siguraduhin gising pa siya. O baka para lang masiguro niyang hindi siya nag-iisa. Sa kanyang murang edad, dala na niya ang mga tanong na hindi tinuturo sa eskwela. Bakit may lungkot kahit walang dahilan? Bakit mas mabigat ang gabi kaysa umaga? Sa sulok ng bahay, ang orasan ay tumuloy sa pagtik. Pero tila bumagal ito sa pandinig ng lahat. Isa siyang paalala na kahit tumatakbo ang oras, hindi kasabay ang damdamin. Minsan, nananatili ang puso sa tanong kahit lumipas na ang panahon ng kasagutan. Ang tasa ng tsaa ay nanlamig na sa mesa. Pero hindi ito itinapon. Parang pinanatili roon para may ebidensya na may naghintay, na may umahasa. Na kahit walang sagot, may puwang pa rin para sa pagtanggap. At sa sandaling ang gabi ay lalong lumalim, napansin mong hindi ka na masyadong naghahanap ng kasagutan. Ang hinahanap mo na lang ay katahimikang hindi nakabibigat. Isang uri ng pahinga kahit hindi pa rin malinaw ang lahat. Baka iyon na nga ang sagot, ang pagtanggap na hindi lahat ay kailangang malinawan para tuluyang matahimik. Itutuloy natin sa Kabanata 30, unti-unting lumiliwanag ang langit. Hindi bigla, hindi rin sabay-sabay. Dahan-dahan parang paghinga ng mundong matagal na natulog. Ang liwanag ay hindi pa buo, pero sapat na para makita mo na ang silweta ng mga bagay. Ang bintana, ang mesa, ang mga haninong kaninang gabi ay tila buhay na alaala. Ang bata ay nakapikit pa rin, pero ang mukha niya ay mas mahinahon. Parang ang katawan niya ay nakahanap na ng kapahingahan, kahit ang isip ay hindi pa rin sigurado. Hindi na siya gumagalaw. Tahimik na lang. Minsan, iyon na ang simula ng pahinga, ang pagtigil sa pagtanaw. Sa kusina, ang tasa ng tsaa ay naroon pa rin. Malamig, pero may bagong liwanag na tumatama sa gilid nito. Parang sinasabi nitong kahit walang bago sa laman, may bago sa paligid. Ang araw ay muling sumikat,
Hindi para magbigay ng sagot, kundi para ipaalala na may simula, kahit walang wakas. Ang matanda ay nakatayo na ngayon sa may bintana. Tinitingnan ang pagputi ng ulap sa silangan. Wala siyang sinasabi. Pero ang kanyang pag-iral ay tila nagsasabi ng isang bagay. Hindi kailangang matapos ang lahat para magsimula muli. Minsan sapat na makita mong may liwanag pa rin. At ikaw habang nakahiga, nakabukas ang mata mo. Tahimik ang paligid pero hindi na mabigat. Hindi rin magahan. Basta't naroon lang. At sa naroon na iyon, may uring kapayapaang hindi galing sa kasagutan, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi kailanman malilinawan, pero mahari pa ring mabuhay kasama nito. Sa wakas, sumikat ang araw. At kahit walang sagot, may liwanag. At sa liwanag na iyon, marahil mahari ka ng matulog ng mahimbing. Sa isang sulok ng silid, ang isang sinag ng araw ay tumama sa isang lumang laruan. Isa iyong maliit na kahoy na kotse na dati hindi pinapansin. Pero sa liwanag ng umaga, tila naging mahalaga ito. Parang paalala na kahit ang pinakaraniwang bagay ay may saysay, basta't tinamahan ng liwanag sa tamang oras. Sa mesa, may papel na may guhit. Isa iyong simpleng linya, marahil gawa ng batang hantok pa. Pero sa mata ng matanda, isa itong paalala na may galaw pa rin kahit walang salita. Na ang mga bakas ng gabi ay naiwan, pero hindi para takutin, kundi para alalahanin. Ang orasan ay muling naging malinaw, hindi na mabagal sa pandinig. Isa na siyang kasabay, hindi na paalala ng tanong, kundi paalala ng pagpapatuloy. Bawat tik niya ay hindi sagot, pero hakbang pa rin. Ang bata ay bumangon, hindi bigla. Umupo lamang sa gilid ng kama, tinitingnan ang sahig. Walang iniisip na malalim. Basta't gising na siya. At sa pagkakatitig niya sa liwanag na sumisilip sa bintana, alam mo kahit hindi pa niya alam ang lahat, handa na siyang harapin ang panibagong araw. Sa labas, ang mga dahon ay gumagalaw sa ihip ng hangin. Hindi ito malakas, pero sapat para gisingin ang mga sanga. Sa bawat galaw ng dahon, tila sinasabi ng kalikasan, andito pa rin ako. At sa pagiging andito, may kasamang pangako na kahit paulit-ulit ang gabi, paulit-ulit din ang umaga. Kaya ngayon, habang nakahiga ka pa rin, marahang pumikit. Wala nang kailangang isipin. Wala nang kailangang intindihin. Sapagkat dumating na ang liwanag. At sa liwanag na ito, maaari ka na matulog ng mahimbing. Wakas.